Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Ako si Clara at narito ang Pusong Sugatan Stories. Isang tahanan kung saan ang bawat luhang pumapatak ay may kwento at ang bawat sugat sa puso ay may aral na baon. Sa pagkakataong ito, samahan niyo akong silipin ang mundo sa likod ng mga gintong pader ng Makati, kung saan ang pinakamakinang ng ngiti ay madalas nagtatago ng pinakamaitim na lihim. Sinasabi nila, ang pag-ibig daw ang pinakamatibay na pundasyon ng isang tahanan. Pero paano kung ang taong pinagkatiwalaan mong maging haligi ng iyong buhay ay siya ring unti-unting naggigiba ng iyong pagkatao? Hanggang kailan mo kayang tiisin ang hapdi ng pagkakanulo bago mo mapagtantong ang gintong palasyong tinitirhan mo ay isa palang marangyang bilangguan? Just sign the papers, Elena. Ngayon din, huwag mo nang hintayin na mawalan pa ako ng pasensya sa'yo. Nanigas ang kamay ni Elena sa hawakan ng kanyang mamahaling maleta. Ang boses ni Dario ay tila yelong dumampis sa kanyang balat. Mas malamig pa sa bugso ng aircon sa loob ng penthouse na yon sa Makati. 10 taon. 10 taon siyang nagpakapagod sa Italia. Binuo ang kanyang pangalan bilang isang mahusay na strategist sa restructuring ng mga kumpanya. Lahat ay para sa pamilyang binuo nila. Pero ang bungad sa kanya sa unang gabi ng kanyang pagbabalik ay hindi yakap, kundi isang utos. Hindi ko man lang ba maririnig ang "Welcome home, Dario?" O kahit man lang kumusta ang biyahe ko? Mahinang tanong ni Elena. Hinarap siya ni Dario. Gwapo pa rin ito, laging nakasuot. Ang bawat hibla ng buhok ay nasa ayos. Pero ang mga matang dati ay puno ng pagsamba. Ngayon ay tila nakatingin na lamang sa isang kasangkapan na hindi na gumagana ng maayos. Elena, we're not here for a reunion. Haharap tayo sa board of directors bukas. Kailangan nilang malaman na ang bantay ginto ng mga Montoya ay nasa panig ko na. Ang kailangan ko ay ang pirma mo sa authority to manage your personal assets para sa Alcantara Group. Practical lang tayo, Elena. You're back to save the empire, right? So, do your job. Napalunok si Elena. Ang sakit ay hindi bigla ang saksak, kundi isang mabagal na pagpiga sa kanyang puso. Tiningnan niya ang paligid ng penthouse. Lahat ay bago. Lahat ay moderno. Wala na ang mga munting alaala na iniwan niya bago siya lumipad patungong Milan. Parang kahit ang hangin sa loob ng bahay na ito ay hindi na siya kinikilala. Inilapag ni Elena ang kanyang bag sa sofa. Kakarating ko lang, Dario. Pagod ako. I need a shower and I want to see our room. Bukas na natin pag-usapan ng business. Our room? Isang mapait na tawa ang kumawala sa bibig ni Dario. Elena, it's been 10 years. Sanay na akong mag-isa sa kwartong yon. Nagpaayos ako ng guest suite para sa'yo sa dulo ng hallway. Mas tahimik doon. Mas makakapag-isip ka para sa kumpanya. Pabanin dagatunga. Parang gumuho ang mundo ni Elena sa simpleng pangungusap na yon. Guest suite? Sa sarili niyang bahay? Ang distansya ng hallway na binabanggit ni Dario ay tila naging isang malalim na bangin na naghihiwalay sa kanila. Dario, asawa mo ako. Halos pabulong na sabi ni Elena. Ang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at panghihinayang. Bumalik ako rito, hindi lang para sa Alcantara Group. Bumalik ako para sa atin. Para sa pagkakataong magkaanak na tayo, gaya ng plano natin. Plano? Putol ni Dario habang tinitingnan ng kanyang relo. Elena, look at the time. I have a late night meeting. Huwag na nating balikan ang mga pangarap na lipas na. You're here because we're drowning in debt. You're here to fix our cash flow and deal with the creditors. Iyon lang iyon. Huwag mo nang gawing drama ang lahat. Tumalikod si Dario at mabilis na naglakad patungo sa pintuan. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa sahig ay parang martilyo na nagpapako sa kabaong ng pag-asa ni Elena. Bago pa man makalabas si Dario, bumukas ang pinto at pumasok ang isang matandang babae na may awtoridad sa bawat galaw. Si Doña Mercedes. So the prodigal daughter-in-law is finally home. Wika ni Doña Mercedes
Walang-walang ngiti, walang init. Ang kanyang mga alahas ay kumikinang sa ilalim ng chandelier, tila nanunuya sa simpleng ayos ni Elena. "Good evening po, Mama," sabi ni Elena habang nagtatangkang lumapit para magmano. Isang tradisyon na hindi niya nakalimutan kahit sa ibang bansa. Ngunit bahagyang umatras si Doña Mercedes, iniwas ang kanyang kamay. "Huwag na, Elena. Marami tayong dapat gawin. I hope your stay in Italy made you smarter, not softer. Ang daming utang na loob ng pamilya mo sa amin. At ngayon na ang oras para mabayaran mo ang lahat ng yon. Ang Alcantara Group ay hindi pwedeng bumagsak dahil lang sa kapabayaan mo sa pag-alis mo noon." "Mama, umalis ako dahil iyon ang kailangan para lumago ang pangalan natin sa labas." "Enough!" Putol ng matanda. Ang Dario is stressed. Ang kailangan niya ay asawang sumusuporta, hindi asawang nagtatanong at nagrereklamo. "Now, go to your suite. Bukas, kailangan mong magmukhang kagalang-galang sa press. No more of that tired traveler look. We have a reputation to uphold. Sa pamilyang ito, iya ang pinakaimportante. Huwag mo kaming ipapahiya." Umalis ang mag-ina at naiwan si Elena sa gitna ng malawak na sala. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na dumiin sa kanyang dibdib. Pumunta siya sa bintana, tinitigan ang mga ilaw ng Makati. Ang ganda ng lungsod. Pero bakit pakiramdam niya ay nasa gitna siya ng isang disyerto? Pumunta siya sa sinasabing guest suite. Pagbukas niya ng pinto, amoy bago ang lahat. Cold, sterile, at walang bahid ng pagmamahal. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. Isang lihim ang daladala niya mula sa Italia. Isang munting buhay na akala niya ay magiging tulay para muling mabuo ang rurok ng kanilang pagsasama ni Dario. 2 buwan. 2 buwan na siyang nagdadalang tao. Plano niyang ibalita ito kay Dario sa isang romantic dinner. Pero sa nakita niyang lamig sa mga mata nito, bigla siyang natakot. Kinuha ni Elena ang kanyang cellphone at tinawagan ang kaisa-isang tao na alam niyang hindi siya tatalikuran. "Rafael, nandito na ako," sabi ni Elena nang sagutin ang tawag. "Elena? How was it? Kasama mo ba si Dario?" Tanong ng baritonong boses sa kabilang linya. Si Rafael, ang tapat na abogado ng kanyang ama, ang taong laging nasa likod niya. "Nakauwi na ako, Rafael. Pero parang hindi asawa ang tingin nila sa akin. I'm just a strategic asset. Isang pirma na lang. At kukunin na nila pati ang mga natitirang mana ko mula kay Papa." Narinig ni Elena ang malalim na buntong hininga ni Rafael. "Huwag kang pipirma sa kahit ano, Elena. Pinapaimbestigahan ko na ang mga huling galaw ni Dario. Maraming hindi nagtutugma sa mga reports niya rito sa opisina. May mga perang lumalabas na hindi para sa kumpanya. Kung ano ang ibig mong sabihin, mag-ingat ka muna dyan. Huwag mong ipapahalata na nagdududa ka. At Elena, kumusta ang pakiramdam mo? Ang bata?" Napapikit si Elena. Isang butil ng luha ang tuluyang kumawala sa kanyang mata. "I'm scared, Rafael. I'm so scared for my baby." "Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Hindi kita pababayaan." Ibinaba ni Elena ang telepono. Hindi pa siya nakakapagpalit ng damit nang marinig niya ang tunog ng sasakyan ni Dario na umaalis muli. Tiningnan niya ang wall clock. Maghahating gabi na. Saan pupunta si Dario sa ganitong oras? Dala ng kuryosidad at isang mabigat na kutob, lumabas si Elena ng kanyang kwarto. Nilakad niya ang hallway patungo sa master bedroom, ang kwartong ipinagkait sa kanya. Bahagyang nakabukas ang pinto. Pumasok siya, umaasang makakakita ng kahit anong senyales na mahal pa rin siya ng asawa niya. Pero sa ibabaw ng nightstand, nakita niya ang isang bagay na nagpatigil sa tibok ng kanyang puso. Isang picture frame. Hindi siya ang kasama ni Dario sa litrato. Isang babaeng mas bata, nakasandal sa balikat ni Dario, habang kapwa sila tumatawa sa harap ng isang mamahaling resort sa Boracay.
Ang petsa sa litrato ay noong nakaraang buwan lang, noong sinabi ni Dario sa kanya sa telepono na hindi siya makakatulog dahil sa dami ng trabaho. Biglang bumukas ang pinto ng banyo sa loob ng master bedroom. Isang babaeng naka-bathrobe, basang-basa ang buhok. Isang babaeng naka-bathrobe, basang-basa ang buhok, at may hawak na wine glass ang lumabas. Tumigil ito nang makita si Elena. Hindi ito nagulat. Sa halip, isang mapang-asar na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi nito. "Oh, you must be Elena," wika ng babae. Ang boses nito ay malambing pero may talim na parang labaha. "I'm Bianca. Dario didn't tell me na darating ka na pala tonight. Akala ko ba next week pa ang flight mo?" Napatitig si Elena sa babaeng nasa harap niya. Ito ang babae sa litrato. Mas bata, mas makinis, at tila pag-aari nito ang bawat sulok ng kwartong iyon. Ang kwartong sinabi ni Dario na exclusive para sa kanya dahil sa pagod sa trabaho. Ang amoy ng pabango ni Bianca ay humahalo sa amoy ng kwarto, isang matapang at mamahaling scent na sumasakal sa hininga ni Elena. "Sino ka? At anong ginagawa mo sa kwarto namin?" Halos paos na tanong ni Elena. Ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakapit sa gilid ng mesa para hindi siya mabuwal. Tumawa ng bahagya si Bianca bago humigop ng wine. "Sa kwarto namin? Sweetie, 10 taon kang wala. Ang kwartong ito, ang bahay na ito, matagal nang naging amin ni Dario. I'm his personal assistant, his confidante, and, well, everything else in between. Don't be so old-fashioned, Elena. Practical lang dapat." "Lumabas ka," utos ni Elena. Ang boses ay nanginginig sa matinding puot. "Lumabas ka sa kwartong ito bago ko tawagin ang security." "Security?" Isang pamilyar na boses ang sumabat mula sa pintuan. Lumingon si Elena at nakita si Doña Mercedes na nakatayo doon, kalmado at tila amused sa nangyayari. "Mama, nakikita niyo ba ito? May ibang babae sa kwarto ni Dario." Sigaw ni Elena. Umaasa na kahit papaano ay kakampi sa kanya ang biyenan. Ngunit tiningnan lang siya ni Doña Mercedes mula ulo hanggang paa. "Huwag kang mag-eskandalo, Elena. Nakakahiya sa mga katulong. Bianca is staying here because she's vital to the Alcantara Group. Siya ang nag-aayos ng mga gusot na iniwan mo nang mag-abroad ka. At kung may pangangailangan man ng anak ko na hindi mo na ibibigay dahil mas pinili mong unahin ang karir mo sa Italia, huwag kang magmalinis." Parang sasabog ang dibdib ni Elena. "Mama, asawa ako ni Dario. Ako ang pinakasalan niya." "Marriage is just a contract, Elena." Malamig na sagot ng matanda. "And right now, you are a liability, not an asset." Si Bianca ang nagpapasaya kay Dario. Siya ang nagbibigay ng inspirasyon sa anak ko habang ikaw, puro problema sa pera ang dala mo rito. Magpasalamat ka na lang at pinapayagan ka pa naming tumira sa penthouse na ito. Hinarap ni Bianca si Elena. Ang mukha ay puno ng tagumpay. "Actually, Elena, may gusto sana akong sabihin sa'yo bago ka matulog sa guest suite mo. This room, we're planning to redecorate it. Masyadong heavy ang taste mo. Gusto ko ng mas light, mas moran magpamombra para sa amin ang magiging baby namin." Tumigil ang mundo ni Elena. Ang salitang baby ay parang isang kidlat na tumama sa kanyang katinuan. Napatingin siya sa tiyan ni Bianca na tila hinahaplos nito ng may kahulugan. Anong sabi mo?" "I'm pregnant, Elena," sabi ni Bianca. Sabay pakita ng isang ultrasound result na nakapatong lang pala sa nightstand. 3 months! Isang lalaki. Ang magiging tagapagmana ng Alcantara Group. Something you couldn't give Dario for a decade. Naramdaman ni Elena ang biglang pag-ikot ng paligid. Ang hapdi sa kanyang puso ay lumipat sa kanyang tiyan. Ang munting buhay sa loob niya, ang lihim na sana ay magiging simula ng kanilang bagong buhay po ni Dario.
ay tila biglang nanganib sa tindi ng sakit na nararamdaman niya. Lalabas na ako, Bianca. Hayaan mo na ang bisita natin na makapag-isip, sabi ni Doña Mercedes habang inaalalayan si Bianca palabas, na tila ba si Bianca ang tunay na manugang at si Elena ay isang basahan na nadaanan lang sa hallway. Naiwan si Elena sa gitna ng kwartong iyon, mag-isa. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumuhos, hindi dahil sa panghihinayang sa asawang taksil, kundi dahil sa matinding kawalang katarungan. Kinuha ni Elena ang picture frame ni Dario at Bianca. Sa isang iglap ng galit at pait, ibinalibag niya ito sa dingding. Ngunit sa gitna ng pagkabasag ng salamin, isang bagay ang nahulog mula sa likod ng litrato. Isang maliit na susi na may nakadikit na tag, Vault 402. Private. Hindi ito susi ng kumpanya. At alam ni Elena, hindi ito alam ni Dario. Pinahiran ni Elena ang kanyang mga luha. Ang strategist na nasa loob niya, ang babaeng tinaguriang Bantay Ginto sa Europa, ay dahan-dahang nagising mula sa bangungot. Kung gusto nila ng giyera, ibibigay niya ito. Hindi para sa pag-ibig, kundi para sa dangal at para sa batang dinadala niya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at muling tinawagan si Rafael. Rafael, kalimutan mo na ang pakiusap ko kanina. Sabi ni Elena, ang boses ay kasing tibay na ng bakal. I-activate mo ang lahat ng resources natin. I want to know everything about Bianca. At Rafael, ihanda mo ang Montoya Clause. Sisiguraduhin kong sa oras na matapos ako sa kanila, wala silang matitirang kahit isang sentimo, kahit ang apelyidong Alcantara na ipinagmamalaki nila. Sa labas, muling kumidlat at bumuhos ang malakas na ulan sa Makati. Ngunit sa loob ng penthouse, isang mas matinding bagyo ang nagsisimula ng mabuo. Isang bagyong may pangalan, Elena Montoya. Maagang nagising si Elena hindi dahil sa tunog ng alarm clock, kundi dahil sa ingay ng tawanan na nanggagaling sa baba. Sumilip siya sa pinto ng kanyang guest suite. Nakita niya si Bianca na bihis, isang powder blue business suit na halatang mamahalin, habang masayang nakikipag-almusal kay Dario at Doña Mercedes. Para silang isang perpektong pamilya, isang pamilya kung saan siya ang estranghero. "Oh, Elena, gising ka na pala," wika ni Doña Mercedes nang mapansin siya sa itaas ng hagdanan. "Huwag ka nang bumaba rito. Nagpaakyat na ako ng kape at tinapay sa kwarto mo. Masyadong busy sina Dario at Bianca para sa mga distraction." "Mama, it's my house too," mahinang sagot ni Elena. Pero hindi siya pinakinggan ng matanda. Bumalik si Elena sa loob at sinarado ang pinto. Ilang sandali pa, isang katulong ang kumatok at inilapag ang tray. Pero hindi ang kape ang kumuha ng atensyon niya. Mula sa bintana, nakita niya ang isang delivery van na tumigil sa tapat ng gate. Isang malaking basket ng naglalakihang red roses ang ibinaba ng courier, isang dosena, matingkad, at may kasamang malaking card na pangiti ng bahagya si Elena. Noong nasa Italia siya, madalas siyang padalhan ni Dario ng bulaklak sa tuwing anibersaryo nila. Siguro ay natauhan na ito. Siguro ay narealize nito na sobra ang ginawa nito kagabi. Dali-dali siyang bumaba, hindi alintana ang kanyang gusot na pantulog. Inabutan niya si Bianca na hawak na ang basket ng mga bulaklak. "Salamat, Bianca. I'll take those," sabi ni Elena habang inaabot ang mga rosas. Ngunit bahagyang iniwas ni Bianca ang basket. Tumingin ito kay Dario na kasalukuyang nagbabasa ng diaryo. "Dario, look. Sabi ko naman sa'yo, huwag ka nang mag-abala. Nakakahiya kay Elena," malanding sabi ni Bianca. Nanigas si Elena sa kanyang kinatatayuan. Tumingala si Dario, walang bakas ng pagsisisi sa muka. "You deserve it, Bianca. Pinuyat kita kagabi sa pag-aayos ng presentation para sa board meeting. It's just a simple thank you." "Para kay Bianca ang mga bulaklak na yan?" tanong ni Elena. Ang boses niya ay halos mapigtas sa tindi ng insulto.
Sa loob ng bahay na ito? Sa harap ko? Elena, stop being so sensitive. Iritadong sabi ni Dario. It's a business gesture. Si Bianca ang nagpapatakbo ng schedule ko. She's my right hand. At sa kondisyon niya ngayon, kailangan niya ng positibong environment. Practical lang, Elena. Bulaklak lang yan. Practical? Ulit ni Elena. Ang pagpapadala ng pulang rosas sa kabit mo sa harap ng asawa mo ay tinatawag mong practical. Huwag mong itaas ang boses mo sa harap ng pagkain, Elena. Sawata ni Doña Mercedes habang dumiin ang kutsara sa plato. Bianca is doing more for this family than you ever did in 10 years. Kung gusto mo ng bulaklak, bumili ka ng sarili mo. May allowance ka pa namang natatanggap mula sa kumpanya, di ba? Hindi na nakasagot si Elena. Ang bawat salita nila ay parang lason na unti-unting pumapatay sa huling hibla ng pagtitimpi niya. Tinalikuran niya sila at nagtungo sa kusina. Nakita niya ang mga sangkap na ipinamili niya kagabi bago siya umuwi, mga sariwang hipon, kangkong at sampalok. Gusto niyang magluto. Gusto niyang ipakita na siya pa rin ang may bahay, na siya ang nakakaalam ng paboritong lasa ni Dario. Sa loob ng 2 oras, tiniis ni Elena ang ingay ng tawanan ni Bianca at Dario sa sala habang nagluluto siya ng sinigang na hipon. Ang paboritong ulam ni Dario tuwing umuulan. Maingat niyang tinimplahan ng sabaw, tinitiyak na sapat ang asim, gaya ng laging hinahanap ng asawa niya noon. Nang matapos, inihain niya ito sa hapag. Dario, nagluto ako. Alam kong paborito mo ito. Lumapit si Dario, sumulyap sa umuusok na mangkok, pero hindi man lang ito kumuha ng sandok. Late na, Elena. We have to go. May lunch meeting kami ni Bianca sa isang steakhouse sa Makati, sabi ni Dario habang inaayos ang kanyang kurbata. Saka, masyadong traditional ang luto mo. Bianca and I prefer something more international. Ipamigay mo na lang yan sa mga guards. Lumabas silang dalawa, magkahawak kamay, habang si Bianca ay lumingon pa sa kanya at kumindat. Naiwan si Elena sa tapat ng hapagkainan. Ang sinigang na pinaghirapan niya ay unti-unti nang lumalamig, gaya ng pagmamahal na inakala niyang mayroon pa sila. Kinuha niya ang isang kutsara, tinikman ang sabaw, maasim. Masyadong maasim, o baka ang luha niya lang na pumatak sa mangkok ang nagpait sa lasa nito. Huwag kang umiyak sa harap ng grasya, Elena. Nakakapanira ng swerte, sabi ni Doña Mercedes na biglang sumulpot sa likuran niya. Kung gusto mong manatili sa pamilyang ito, matuto kang lumugar. Bianca is the future. You are just the past that we need to settle. Umalis ang matanda. Iniwan siyang mag-isa. Pinahid ni Elena ang kanyang mga mata. Hindi siya pwedeng maging biktima lang. Pumunta siya sa laundry room. Isang lumang habit niya ang mag-ayos ng gamit ni Dario bago ito labhan ng mga katulong. Kinuha niya ang vest na ginamit ni Dario kagabi. Habang kinakapa ang mga bulsa, naramdaman niya ang isang maliit at matigas na bagay sa loob ng secret pocket ng lining. Inilabas niya ito. Isang hikaw. Hindi ito sa kanya at lalong hindi ito kay Bianca dahil ang style nito ay masyadong magarbo. Isang antigong diamante na may initials na MA, Mercedes Alcantara. Bakit nasa bulsa ni Dario ang hikaw ng kanyang ina? At bakit tila may bahid ito ng tuyong dugo? Biglang nakaramdam ng kilabot si Elena. Naalala niya ang sinabi ni Rafael kagabi. Maraming perang lumalabas sa kumpanya na hindi para sa business. Dali-dali siyang bumalik sa kanyang kwarto at kinuha ang maliit na susi na nahanap niya kagabi. Ang susi para sa Vault 402. Kung tama ang hinala niya, ang vault na yon ay hindi matatagpuan sa opisina o sa bangko. Matatagpuan yon sa bahay ng taong pinagkakatiwalaan ni Dario. Binuksan ni Elena ang kanyang laptop at tiningnan ang schedule ng kumpanya. Bukas ay may malaking event ang mga Alcantara
sa isang charity bazaar. Lahat sila ay aalis ng bahay. Lahat! Maliban sa kanya. Habang nag-aayos siya ng gamit, isang text message ang pumasok sa kanyang phone mula sa isang unknown number. Huwag kang masyadong malalim maghukay, Elena. Baka ang mahukay mo ay ang sarili mong libingan. Napabitaw si Elena sa kanyang phone. Sino ang nagmamanman sa kanya sa loob mismo ng bahay na ito? Isang tahimik na silid sa dulo ng isang lumang library sa Makati ang naging tagpuan ni na Elena at Rafael. Malayo sa mapanuring mga mata ni Doña Mercedes, malayo sa nakakasakal na amoy ng pabango ni Bianca. Rafael, tingnan mo ito, pabulong na sabi ni Elena habang inilalapag ang hikaw na may initials na sa ibabaw ng mesa. Nahanap ko ito sa vest ni Dario. May dugo, Rafael. Tuyong dugo. Kinuha ni Rafael ang hikaw, sinuri ito ng maigi sa ilalim ng liwanag. Ang kanyang mukha, na madalas ay kalmado at propesyonal, ay bakas ang matinding pag-aalala. Mula ito sa isang set ng alahas na pagmamay-ari ni Doña Mercedes. Regalo ito ng papa mo sa kanya noong binuo nila ang merger ng Montoya at Alcantara. Paliwanag ni Rafael. Pero Elena, hindi lang ito ang problema. Ang text message na natanggap mo, galing iyon sa isang burner phone. Someone inside the house is watching your every move. Sino, Rafael? Ang mga katulong o baka si Bianca mismo? Maaari, pero mas malalim ito, sagot ni Rafael, sabay hawak ng bahagya sa kamay ni Elena. Elena, kailangan mong mag-ingat. Ang Alcantara Group ay hindi lang basta nalulugi. May mga transaksyon akong nakita, mga ghost projects sa probinsya. Ang pera ay hindi napupunta sa mga creditors, kundi sa isang offshore account. At ang account na yon, nakapangalan sa isang dummy corporation na ang lagda ay katulad ng sa asawa mo. Naramdaman ni Elena ang paglamig ng kanyang mga daliri. Utang na loob ang tingin ni Mama sa pananatili ko rito. Pero sila pala ang dahan-dahang nagnanakaw sa pinaghirapan ni Papa. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan mong gampanan ang role mo bukas sa charity bazaar ng barangay, sabi ni Rafael. Ang boses ay puno ng simpatiya. Be the perfect wife. Ipakita mo sa kanila na wala kang alam. Hiya, Elena. Iyan ang tanging currency na natitira sa kanila. Gamitin mo yon laban sa kanila. Pag-uwi ni Elena sa penthouse, sinalubong siya ng isang tumpok ng mga gown at alahas sa ibabaw ng kanyang kama. Nakatayo sa gilid si Doña Mercedes. May hawak na tsa. Isuot mo ang kulay asul. Utos ng matanda nang hindi tumitingin sa kanya. Gusto ng mga tao na makita ang isang matatag at eleganteng Mrs. Alcantara. Huwag kang magmumukhang kawawa. Ayaw ko ng mga bulungan sa barangay na pinapabayaan ka namin. Opo, Mama. Simpleng sagot ni Elena. Marunong na siyang magtago ng emosyon. At isa pa, dagdag ni Mercedes habang papalabas. Bianca will be there as Dario's executive assistant. Huwag kang gagawa ng kahit anong eksena. Isipin mo ang reputasyon ng pamilya. Isipin mo ang utang na loob mo sa amin dahil tinanggap ka pa rin namin matapos ang 10 taon mong paglayas. Tumango si Elena, pero sa loob-loob niya, ang bawat salita ng matanda ay tila dagdag na panggatong sa apoy ng kanyang plano. Kinabukasan, ang charity bazaar ay puno ng mga kilalang personalidad sa Makati. Ang mga flash ng kamera ay nakatutok sa pamilya Alcantara. Si Elena ay nakasuot ng isang navy blue silk gown, tila isang reyna na kalmado at hindi matitibag. Nakatayo siya sa tabi ni Dario, nakangiti sa bawat panauhin, kahit na sa tuwing humahawak ang kamay ni Dario sa kanyang baywang, ay gusto niyang mamilipit sa dumi. Smile, Elena. Maraming investors dito. Bulong ni Dario sa kanyang tenga. Don't ruin this for me. Huwag kang mag-alala, Dario. Magaling akong magpanggap, di ba? Natutunan ko sa'yo. Sagot ni Elena sa parehong tono.
Ang nangiti ay nananatiling nakapaskil sa kanyang mukha. Naging maayos ang unang bahagi ng programa hanggang sa dumating ang sandali ng auction. At ngayon, para sa ating special item for today, anunsyo ng host. Isang donasyon mula sa ating butihing Doña Mercedes Alcantara, isang vintage diamond brooch. Nagpalakpakan ang mga tao, pero napatitig si Elena sa brooch na inilabas. Katulad ito ng disenyo ng hikaw na nahanap niya, isang set. Pero ang brooch na ito ay may kulang na isang maliit na diamante sa dulo. Sa gitna ng palakpakan, biglang bumukas ang pinto ng Grand Hall. Pumasok si Bianca. Hindi siya nakasuot ng office attire. Nakasuot siya ng isang rampa-ready na dress na kulay puti, na tila isang bride. At sa kanyang leeg, nakakabit ang isang kwintas na pamilyar kay Elena. Ang kwintas na pagmamay-ari ng kanyang yumaong ina. Ang tanging pamana na kinuha ni Dario sa kanya noong unang taon ng kanilang kasal para daw i-safekeep sa vault ng pamilya. Nagbulungan ang mga matatandang sosyalera sa paligid. Ang tensyon ay tila kuryenteng gumagapang sa sahig. Dario, anong ibig sabihin nito? Mahinang tanong ni Elena. Ang kanyang mga mata ay nagniningas sa galit. Business arrangement, Elena. She needs to look the part para sa mga bagong partners natin mula sa abroad. Sagot ni Dario, walang pakialam. Lumapit si Bianca sa kanilang table, may dalang baso ng champagne. Hi, Elena. Bagay ba? Sabi ni Dario, mas bagay daw ito sa akin kaysa sa nakatago lang sa madilim na vault. It's too beautiful to be kept hidden, right? Lumingon si Elena kay Doña Mercedes, umaasang makakakita ng kahit anong senyales ng pagkondena sa ginawa ni Bianca. Pero ang matanda ay nakangiti lang habang nakikipag-usap sa ibang board members. Tila ba si Bianca ang tunay na bida sa gabing iyon? You know what's beautiful, Bianca? Wika ni Elena habang dahan-dahang tumatayo. Sapat na para marinig ng mga taong nasa malapit na table. Ang malaman kung kailan dapat isuot ang isang bagay na hindi mo pag-aari. Dahil kahit anong kinang ng diamanteng iyan, hindi niyan mababago ang katotohanang hiram lang ang lahat ng meron ka ngayon. Pati ang lalaking katabi ko. Napawi ang nangiti ni Bianca. Namutla si Dario, ngunit bago pa man makasagot ang dalawa, isang lalaki ang lumapit sa kanila. Isang lalaking hindi inaasahan ni Elena na makikita sa ganitong uri ng event. Isang lalaking may dalang isang envelope na may selyo ng kapulisan. Mr. Dario Alcantara, maaari ba kaming makaistorbo sandali? May kailangan lang kaming linawin tungkol sa isang report ng missing property at isang insidente sa isa sa mga warehouse nyo kagabi. Napatingin ang lahat kay Dario. At sa gitna ng katahimikan, naramdaman ni Elena ang isang pamilyar na text message sa kanyang bag. Ang unang piraso ng domino ay natumba na. Handa ka na ba sa susunod, Elena? Mr. Alcantara, kailangan niyo pong sumama sa amin sa presinto. Ngayon din? Ang boses ng pulis ay parang isang matalim na gunting na pumutol sa tensyon sa loob ng Grand Hall. Ang mga bulungan ng mga bisita ay tila ba naging isang malakas na huni ng mga bubuyog. Nakita ni Elena kung paano namutla si Dario, habang si Doña Mercedes ay pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay sa pamamagitan ng paghawak ng mahigpit sa kanyang mamahaling clutch bag. Officer, there must be a mistake. Pilit ng ngiti ni Doña Mercedes. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na pilit na isinasalba ang hiya ng pamilya. This is a charity event. Hindi ba pwedeng bukas na lang ito pag-usapan sa opisina? Hindi po, ma'am. May kinalaman ito sa isang sunog sa warehouse nyo sa Cavite, kung saan may nakitang mga dokumentong hindi nagtutugma sa mga idineklara nyong assets. Kailangan naming makuha ang panig ni Mr. Dario. Tiningnan ni Dario si Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng hinala at galit. Ikaw ang may gawa nito. Diba? You want to humiliate me in front of everyone. Dario, wala akong alam sa sinasabi mo. Mahinahong sagot ni Elena.
Kahit na sa loob-loob niya ay nararamdaman niya ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na hinila ni Dario si Bianca at si Doña Mercedes palabas ng hall. Iniwan si Elena na nakatayo lang doon, pinagmamasdan ng lahat. Hindi siya sumunod agad. Nanatili siyang kalmado, uminom ng tubig at dahan-dahang lumakad palabas. Isang reynang hindi natitibag ng iskandalo. Pagdating sa penthouse, nadatna ni Elena ang isang eksenang parang galing sa isang madilim na panaginip. Nagkakalat ang mga gamit sa sala. Galit na galit si Dario habang mabilis na nag-eempake ng mga papeles mula sa kanyang vault. Si Bianca naman ay nakaupo sa sofa, umiiyak habang hinihimas ang kanyang tiyan. Dario, saan ka pupunta? Hindi mo pwedeng takbuhan ng mga pulis, sabi ni Elena pagkapasok niya. Hinarap siya ni Dario. Ang mukha nito ay parang isang halimaw na nasasaktan. Tumigil ka, Elena. Alam ko na ang laro mo. Nakipagkita ka kay Rafael, di ba? Akala mo ba hindi ko alam na sinusubukan niyo akong pabagsakin? Sinusubukan kitang iligtas, Dario. Pero paano kita ililigtas kung ikaw mismo ang pumapatay sa kumpanyang binuo natin? Binuon natin? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Dario. Lumapit siya kay Elena at marahas na hinawakan ang magkabilang balikat nito. Wala kang binuo rito, Elena. Isa ka lang investment na nag-expire na. 10 taon kang nawala. At sa loob ng 10 taon na yon, si Bianca ang kasama ko. Siya ang tunay na asawa ko sa puso at sa gawa. Dario, nasasaktan ako. Reklamo ni Elena, sinusubukang kumawala. Mas masakit ang ginagawa mo sa akin. Gusto mo akong ipakulong? Gusto mo kaming mawala ng tirahan ni Bianca at ng anak ko? Sigaw ni Dario. Anak mo? Napatingin si Elena kay Bianca na ngayon ay nakatayo na rin. Dario, buntis din ako. 2 buwan na, Dario. Iyan sana ang ibabalita ko sa iyo kaya ako bumalik. Napatigil si Dario, pero sa halip na saya o pagsisisi, isang malamig na titig ang ibinigay niya kay Elena. Buntis? Ngayong kailan ka lang bumalik? Sigurado ka bang sa akin iyan? O baka sa kung sinong Italiano na naging kabit mo doon? Ang sampal ni Elena ay mabilis at malakas. Tumunog iyon sa buong sala. Nanlisik ang mga mata ni Dario. Sa tindi ng galit at takot na mawala ang lahat ng mayroon siya, nawala siya sa kanyang sarili. Itulak niya si Elena ng buong lakas. Umalis ka sa harap ko. Wala akong pakialam sa iyo at sa batang yan. Nawalan ng balanse si Elena. Ang kanyang mga paa ay nadulas sa makinis na marble floor. Sa isang iglap, bumagsak siya. Ang kanyang likod ay tumama sa gilid ng matigas na coffee table bago tuluyang humandusay sa sahig. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa kanyang puson. Ang huling nakita ni Elena bago magdilim ang kanyang paningin ay si Bianca na nakakapit sa braso ni Dario at ang kanyang asawa na mabilis na tumalikod. Hindi man lang siya tinulungan habang papalabas sila ng pinto. Dario, ang baby. Bulong ni Elena, pero ang tanging sumagot sa kanya ay ang katahimikan ng malawak na penthouse. Nagising si Elena sa isang puting kwarto, amoy gamot. Ang liwanag ng fluorescent lamp ay masakit sa kanyang mga mata. Sa gilid niya, nakita niya si Rafael na nakaupo. Ang muka ay puno ng lungkot. Elena, gising ka na. Mahinang sabi ni Rafael. Sinubukan ni Elena na bumangon, pero ang sakit sa kanyang katawan ay tila ba hinihila siya pababa. At ang mas matinding sakit, ang pakiramdam ng pagkabawas sa kanyang loob. Rafael, ang anak ko? Tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Yumuko si Rafael. Hindi siya makatingin ng direkta sa mga mata ni Elena. Patawad, Elena. Masyadong malakas ang pagkakabagsak mo. Sabi ng doktor, hindi na kinaya ng bata. Hindi sumigaw si Elena. Hindi siya nagwala.
Nanatili siyang nakahiga, nakatitig sa kisame habang ang mga luha ay dahan-dahang dumadaloy mula sa gilid ng kanyang mga mata patungo sa kanyang unan. Ang bawat patak ng luha ay may dalang pangako, hindi na ng pag-ibig, kundi ng isang madilim at walang hanggang paniningil. Nasaan sila, Rafael? Nakaalis sila ng bansa kagabi bago pa man mailabas ang warrant, Elena. Kasama si Bianca at ang mama niya. Sa Singapore daw ang punta nila. Hayaan mo sila, sabi ni Elena. Ang boses niya ay wala ng emosyon, kasing lamig ng bangkay. Hayaan mo silang isipin na nakatakas na sila. Rafael, ihanda mo ang lahat. Ang bawat sentimo na kinuha nila, ang bawat patak ng dugo na nawala sa akin. Babayaran nila iyon ng higit pa sa inaasahan nila. Anong gusto mong gawin? I activate ang Montoya Clause. Ngayon din. At Rafael, gusto kong malaman ng buong Pilipinas kung sino talaga si Dario Alcantara. Huwag kang magtitira ng kahit anong alas sa kamay nila. Simulan na natin ang pag-collapse ng kanilang imperyo. Kinuha ni Elena ang kanyang cellphone na nakapatong sa side table. May isang bagong message mula sa unknown number. Patay na ang bata. Patay na rin ang dating Elena. Maligayang pagdating sa impyerno, Mrs. Alcantara. Sa unang pagkakataon matapos ang aksidente, isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Elena. Hindi na siya ang biktima. Siya na ang magiging hatol. 3 araw. 3 araw na nakatitig lang si Elena sa puting kisame ng ospital. Walang imik, walang hikbi. Ang tanging ingay na naririnig sa silid ay ang mahinang tunog ng heart monitor. Isang paalala na kahit durog ang kanyang puso, ang kanyang katawan ay pinipiling mabuhay. Pumasok si Rafael na may dalang isang mangkok ng mainit na lugaw. Elena, kailangan mong kumain. Sabi ng doktor, bukas ay maaari ka nang lumabas, pero kailangan mong magpalakas. Dahan-dahang lumingon si Elena. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng ningning ng pag-asa, ngayon ay tila 2 malalim at madilim na balon. Rafael, nasaan ang mga dokumento? Ibinaba ni Rafael ang lugaw at kinuha ang kanyang briefcase. Inilabas niya ang isang makapal na folder na may selyo ng Montoya Law Firm. Narito na ang lahat. Ang liquidation papers ng Alcantara Group, ang listahan ng mga ari-arian na nakapaloob sa Montoya Clause at ang ebidensya ng embezzlement ni Dario. Kinuha ni Elena ang folder. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Tila ba ito ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya sa lupa? Alam mo ba, Rafael? Panimula ni Elena, ang boses ay tuyo at walang emosyon. Noong nasa Italia ako, ang tanging iniisip ko ay ang pagbuo ng pamilya. Akala ko, ang tagumpay sa negosyo ay para sa kinabukasan ng anak ko. Pero ngayon, tumingin siya sa kanyang patag na tiyan. Ngayon, wala na ang anak ko. At ang lalaking pumatay sa kanya ay nagpapakasasa sa pera ng pamilya ko. Hindi sila nakalayo, Elena, bulong ni Rafael. Dahil sa warrant na inilabas tungkol sa warehouse fire, na-hold ang departure nila sa airport. Kasalukuyang nasa ilalim ng house arrest si Dario at ang kanyang ina sa kanilang rest house sa Tagaytay habang hinihintay ang formal na kaso. Si Bianca naman, nagtatago. Isang mapait na ngiti ang sumilip sa mga labi ni Elena. House arrest? Masyadong marangya iyon para sa isang mamamatay tao. Kumuha si Elena ng isang kutsara ng lugaw. Matabang, walang lasa, pero nilunok niya ito. Kailangan niyang mabuhay, kailangan niyang maging malakas para sa huling yugto ng laban na ito. Rafael, tawagan mo ang press. Utos ni Elena. Press? Elena, baka lalong maging iskandalo ito, ang hiya ng pamilya mo. Wala na akong hiya, Rafael. Ang hiya ay para lang sa mga taong may dangal na pinoprotektahan. Ang mga Alcantara, wala silang ganoon. Putol ni Elena. Gusto kong malaman ng lahat na si Elena Montoya ay nagbabalik.
hindi bilang asawa ni Dario, kundi bilang chairperson ng Montoya Holdings at i-announce mo na ang Montoya Clause ay opisyal ng na-trigger. Kinabukasan, lumabas si Elena ng ospital. Hindi siya nakasuot ng hospital gown o ng mga malalambot na damit. Nakasuot siya ng isang itim na power suit, ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mukha ay selyado ng makeup na tila ba isang maskara ng digmaan. Bumalik siya sa penthouse. Pagpasok niya, sinalubong siya ng katahimikan. Ang mga gamit na pinagbabasag ni Dario ay wala na. Pero ang bakas ng kanyang pagbagsak sa sahig ay tila nakaukit pa rin sa kanyang isipan. Pumunta siya sa master bedroom. Binuksan niya ang cabinet ni Dario. Isa-isa niyang inilabas ang mga mamahaling suit nito at itinambak sa gitna ng kwarto. Kumuha siya ng isang lighter. Ngunit bago niya ito silaban, isang bagay ang nahulog mula sa isang secret compartment ng cabinet. Isang maliit na recorder. Pinindot ni Elena ang play button. Sigurado ka ba, Mama? Paano kung malaman ni Elena ang tungkol sa perang inilipat natin mula sa mana niya? Boses iyon ni Dario. Huwag kang tanga, Dario. Sagot ng boses ni Doña Mercedes. Kaya nga natin siya pinabalik. Kailangan natin ang pirma niya para sa final transfer. Pagkatapos noon, pwede mo na siyang itapon. Si Bianca ang kailangan nating pakasalan para makuha ang koneksyon sa mga banyaga. Si Elena, isa lang siyang gintong pasanin na kailangang alisin. Nabitawan ni Elena ang recorder. Ang kanyang buong pagkatao ay nanginginig sa poot. Hindi lang pala pagkakanulo ang ginawa nila. It was a cold, calculated execution of my soul. Ang 10 taon na inilaan ko sa ibang bansa para isalba ang pamilyang ito ay plano lang pala nila para mas madali akong manakawan. Natawa si Elena. Isang tawang walang tunog. Isang tawang puno ng pait na lumabas mula sa kanyang mga tuyong labi. Tumingin siya sa salamin. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang mapagmahal na asawang umuwi mula sa Italia. Ang nakatayo doon ay isang strategist na wala ng kaba, wala ng takot, at wala ng ititirang awa. Pinulot niya ang recorder at itinago sa kanyang bag. Salamat, Mama, bulong niya sa hangin. Dahil sa katakawan niyo, mas naging madali para sa akin ang puksain kayo. Kinuha niya ang kanyang laptop at mabilis na nag-login sa private server ng Montoya Holdings. Ang Montoya Clause ay hindi lang isang simpleng proteksyon sa ari-arian. Ito ay isang kill switch na inilagay ng kanyang ama sakaling mapunta sa maling kamay ang kumpanya. At ngayon, si Elena na ang may hawak ng gatilyo. Isang oras matapos ang kanyang pag-uwi, dumating si Rafael sa penthouse. May dala itong isang maliit na folder at isang tablet. Elena, may nahanap kaming bago. Bungad ni Rafael. Ang tinutukoy ni Doña Mercedes na banyaga sa recording, iyon ay ang Crescendo Group mula sa Singapore. Balak nilang ibenta ang Alcantara Group sa mga ito sa oras na makuha nila ang pirma mo. Ang catch, ang Crescendo Group ay pagmamay-ari ng pamilya ni Bianca. Nanliit ang mga mata ni Elena. So it was a setup from the start. Gagamitin nila ang pera ko para bilhin ang sarili nilang kumpanya at gawing legal ang lahat ng nakaw na yaman. Exactly, sagot ni Rafael. Pero dahil na-activate mo na ang Montoya Clause, lahat ng assets ng Alcantara Group na nakadikit sa pangalan mo ay naka-freeze na. Hindi sila makakapirma ng kahit anong kontrata. Good, sabi ni Elena, habang dahan-dahang humihigop ng tsa. Pero hindi sapat ang freeze lang, Rafael. Gusto ko silang makitang gumagapang. Gusto kong maramdaman nila ang pakiramdam ng walang matakbuhan. Ano ang susunod nating hakbang? Pupunta tayo sa Tagaytay. Seryosong sabi ni Elena. Ayaw kong makipag-usap sa kanila sa korte sa ngayon. Gusto kong makita ang mga mukha nila kapag nalaman nilang ang gintong pasanin na tinutukoy nila ay siya ng may-ari ng bawat hiningang ilalabas nila. Ang biyahe patungong Tagaytay ay tahimik.
Ang malamig na simoy ng hangin sa labas ay tila sumasabay sa lamig na nararamdaman ni Elena. Nang makarating sila sa rest house ng mga Alcantara, isang marangyang villa na overlooking sa Taal Lake, sinalubong sila ng mga security guard. "Wala pong pwedeng pumasok, ma'am. Order po ni Mr. Dario." Harang ng isang guard. Hindi kumurap si Elena. "Ibigay mo ito sa amo mo," sabi niya sabay abot ng isang dokumento. "At sabihin mo sa kanya, hindi ito bisita. Ito ang bagong landlord niya." Ilang minuto ang lumipas, bumukas ang malaking pinto ng villa. Lumabas si Dario, gusot ang barong at halatang puyat. Kasunod si Doña Mercedes na tila nawala ang ningning ng mga alahas. "Elena, anong karapatan mong pumunta rito?" Sigaw ni Dario. Pilit pa ring nagmamayabang kahit halata ang takot sa kanyang boses. "May house arrest kami. Pinapahamak mo kami sa mga pulis." Dahan-dahang lumakad si Elena, palapit sa kanila. Ang bawat hakbang niya ay may awtoridad. Tumigil siya sa tapat ni Dario at tiningnan ito ng diretso sa mga mata. "Karapatan?" Mahinang tanong ni Elena. "Ang bahay na ito, ang kotseng ginamit niyo pantakas, at pati ang kumpanyang kinakapitan niyo. Lahat iyan ay nakapangalan na sa Montoya Holdings simula kaninang 8:00 ng umaga. Technically, Dario, trespassing ka na sa sarili mong rest house." Anong Anong kalokohan ito?" Singit ni Doña Mercedes. Ang boses ay nanginginig. "Elena, huwag kang magmalabis. Utang na loob mo sa amin ang posisyon mo." "Utang na loob?" Bahagyang tumawa si Elena. "Mama, ang utang na loob ay binabayaran ng pasasalamat, hindi ng pagnanakaw. Alam ko ang tungkol sa Crescendo Group. Alam ko ang tungkol sa recording sa master bedroom." Namutla si Dario. Napakapit naman sa braso ng anak si Mercedes. "Ngayon, bibigyan ko kayo ng 2 option." Patuloy ni Elena. Ang boses niya ay kasing talim ng labaha. "Una, sumama kayo sa presinto ng kusa at aminin ang lahat ng embezzlement na ginawa niyo. At baka lang hindi ko ituloy ang kaso ng reckless imprudence resulting to homicide para sa pagkamatay ng anak ko." Nanginig ang buong katawan ni Dario nang marinig ang salitang homicide. "O ang pangalawa," dagdag ni Elena, "mananatili kayo rito, pero sa loob ng 24 oras, lahat ng bank accounts nyo, lahat ng credit cards, at lahat ng koneksyon nyo sa labas ay puputulin ko. Mamimili kayo, kulungan na may pagkain o kalayaang pulubi sa kalsada." "Hindi mo magagawa sa amin ito, Elena," sigaw ni Dario. "Asawa mo ako." "Asawa?" Inilabas ni Elena ang kanyang wedding ring at dahan-dahang inihulog sa damuhan. "The marriage was dead the moment you pushed me down that stairs, Dario. Ngayon, ang tanging relasyon na meron tayo ay ang relasyon ng isang biktima at ng kanyang naniningil." Lumingon si Elena kay Rafael. "Rafael, ilock na ang lahat ng access. At tawagan ang mga creditors. Sabihin mo sa kanila, handa na ang Montoya Holdings na i-liquidate ang lahat ng utang ng Alcantara Group kapalit ng mga ulo ng mga taong nasa harap ko." Tinalikuran na sila ni Elena. Ngunit bago siya makasakay sa sasakyan, isang boses ang sumigaw mula sa loob ng villa. "Elena, tabandesa na." "Huwag! Ang bata, ang anak namin ni Bianca. Kailangan niya ng suporta." Sigaw ni Dario. Tumigil si Elena, pero hindi siya lumingon. "Suporta? Ibigay mo sa kanya ang suportang ibinigay mo sa anak ko, Dario." Ang katahimikan. Habang umaandar ang sasakyan palayo, nakita ni Elena sa side mirror si Bianca na nakatayo sa bintana ng second floor. Hawak ang kanyang tiyan. Ang mukha ay puno ng kilabot. Ngunit may isang bagay na napansin si Elena. Isang lalaking nakaitim na jacket ang nakatayo sa di kalayuan ng gate. Tila kinukunan ng litrato ang buong eksena. "Rafael, sino yon?" tanong ni Elena. Tiningnan ni Rafael ang lalaki. "Hindi ko alam, Elena. Mukhang hindi siya galing sa press."
Biglang tumunog ang phone ni Elena. Isang bagong message mula sa unknown number. Maganda ang palabas sa Tagaytay, pero mag-ingat ka, Elena. Ang taong tumulong sa'yo na maghukay ng libingan nila ay baka siya ring huling taong itulak ka sa loob nito. Napatingin si Elena kay Rafael na kasalukuyang seryosong nagbabasa ng mga legal documents. Isang bagong uri ng kaba ang dahan-dahang gumapang sa kanyang dibdib. Tahimik ang loob ng sasakyan pabalik ng Manila. Tanging ang ugong ng makina at ang mahinang tunog ng wiper ang naririnig. Pasulyap-sulyap si Elena kay Rafael. Ang lalaking ito ang naging sandigan niya simula nang mamatay ang kanyang ama. Ang lalaking nakakaalam ng bawat sikreto ng Montoya Holdings. Ang taong tumulong sa'yo na maghukay ng libingan nila ay baka siya ring huling taong itulak ka sa loob nito. Paulit-ulit na naglalaro ang text message sa isip ni Elena. Posible nga ba? Posible bang si Rafael, ang taong huling nakahawak sa kamay ng kanyang ama, ay may ibang motibo? Elena, you're too quiet. Basag ni Rafael sa katahimikan. Iniisip mo pa rin ba ang nangyari sa Tagaytay? Don't worry. The police are stationed outside the villa. Hindi makakaalis si Dario. Iniisip ko lang kung sino ang pwedeng mag-send ng message na yon, Rafael. Seryosong sagot ni Elena. Sino pa ang nakakaalam ng bawat hakbang natin? Bahagyang humigpit ang hawak ni Rafael sa manibela. Maraming kaaway ang mga Alcantara, Elena. At sa mundo ng business laging may nanonood. Pero hinding-hindi ako ang taong iyon. You know how much I respected your father. Ang utang na loob ko sa kanya ay hindi matutumbasan ng kahit anong halaga. Huminto sila sa isang maliit at tahimik na karinderya sa gilid ng highway para magkape. Malayo sa rangya ng Makati, dito sa gitna ng usok at ingay ng mga truck, nakaramdam si Elena ng kaunting kaligtasan. Ito ang paboritong puntahan ni Don Ricardo noon kapag stress siya sa opisina. Kwento ni Rafael habang inilalapag ang isang basong mainit na barako sa harap ni Elena. Sabi niya, dito lang daw siya nakakahinga ng maluwag dahil walang nag-uusap tungkol sa stocks at liquidation. Napangiti ng bahagya si Elena, isang bihirang pagkakataon ng init sa kanyang puso. Naaalala ko, laging amoy kape si Papa kapag umuuwi siya. Elena. Rafael reached out, lightly touching the back of her hand, isang maingat at magalang na hawak. Gusto kong malaman mo na kahit anong mangyari, hinding-hindi kita iiwan sa laban na ito. We are partners, hindi lang sa papel, kundi sa hustisyang nararapat para sa iyo. Tiningnan ni Elena si Rafael. Gusto niyang maniwala, gusto niyang magtiwala. Pero bago pa man siya makasagot, may napansin siyang kakaiba sa labas ng karinderya. Isang itim na SUV ang dahan-dahang pumarada sa di kalayuan. Hindi ito bumaba. Nanatili lang itong nakatigil. Ang mga bintana ay tintado at madilim. Rafael, ang sasakyang iyon. Bulong ni Elena. Agad na tumingin si Rafael sa labas. Mabilis niyang kinuha ang kanyang phone at may tinawagan. Stay here, Elena. Huwag kang lalabas. Ngunit hindi nakinig si Elena. Ang kanyang kuryosidad ay mas matimbang kaysa sa takot. Habang lumalapit si Rafael sa SUV, bumukas ang pinto nito. Isang lalaking nakaitim na jacket, ang lalaking nakita niya sa Tagaytay. Ang bumaba. Attorney Rafael? Long time no see? Wika ng lalaki. Ang boses ay puno ng pait. Anong ginagawa mo rito, Marcus? Sabi ko sa'yo, huwag kang magpapakita sa amin. Banta ni Rafael. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit na hindi pa naririnig ni Elena kailanman. Bakit? Natatakot ka bang malaman ng prinsesa mo ang tungkol sa mga dokumentong pinirmahan mo nung nasa Italia pa siya? Tawa ng lalaki na tinawag na Marcus. Ang tungkol sa pag-leak ng financial status ng Montoya Holdings sa mga Alcantara. Napatigil si Elena sa gilid ng pintuan ng karinderya. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo. Rafael? Leaking information? Hinarap ni Marcus si Elena,
Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mukha nito. Ma'am Elena, kumusta? Ako po si Marcus, ang dating head ng security ng papa nyo. Ang taong sinisante ni Attorney Rafael dahil masyado akong maraming nalalaman tungkol sa mga transaksyon nila ni Dario. Rafael, ano ito? Tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo. Elena, let me explain. Hindi ganyan ang nangyari. Pilit na paliwanag ni Rafael. Ang kanyang muka ay namumutla na. Explain? Explain mo sa kanya kung paanong nakuha ni Dario ang password ng main server niyo, attorney. Hamon ni Marcos habang iniaabot ang isang maliit na folder kay Elena. Lahat ng ebidensya ay nandyan. Hindi lang si Dario ang traidor sa buhay mo, Elena. Ang taong pinagkakatiwalaan mo. Siya ang nagbukas ng pinto para pasukin ka ng mga lobo. Biglang tumunog ang phone ni Marcos. Looks tulad ng may bisita tayo. Mula sa kabilang direksyon, 2 sasakyan ang mabilis na huminto. Lumabas ang mga lalaking may hawak na baril. Hindi sila mga pulis. Sila ay mga tauhan na mukhang galing sa mga sikat na sindikato sa Manila. Takbo, sigaw ni Rafael habang hinahatak ang braso ni Elena patungo sa kanilang sasakyan. Ngunit bago pa sila makarating sa kotse, isang malakas na putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Tumama ang bala sa gulong ng sasakyan ni Rafael. Walang aalis, sigaw ng isa sa mga lalaki. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Elena si Marcus na mabilis na sumakay sa kanyang SUV at humarurot palayo. Iniwan silang dalawa ni Rafael sa gitna ng panganib. Elena, sa likod ng karinderya, doon sa sapa, utos ni Rafael. Habang tumatakbo sila sa gitna ng dilim at masukal na damuhan, naramdaman ni Elena ang matinding pagod at gulo sa kanyang isipan. Sino ang kakampi? Sino ang kaaway? Sa bawat hakbang niya, ang boses ni Marcus at ang mga text message ay tila nanunumbat sa kanya. Nakarating sila sa isang masukal na bahagi ng sapa. Doon sila nagtago, hingal na hingal, habang naririnig ang mga yabag ng mga lalaking naghahanap sa kanila. Elena, kailangan mong maniwala. Sa akin, bulong ni Rafael, malapit sa kanyang tenga. Ginawa ko lang iyon dahil binalaan ako ni Dario na sasaktan kanya sa Italia kung hindi ako makikipagtulungan. I was trying to protect you. Tiningnan ni Elena si Rafael sa dilim. Ang tanging liwanag ay ang sinag ng buwan na tumatama sa mukha nito. Nakita ni Elena ang takot sa mga mata ni Rafael, pero nakita rin niya ang isang bagay na hindi niya napansin noon. Ang bigat ng isang lihim na matagal nang kinikimkim. Protection? Mahinang tanong ni Elena. Dahil sa protection mo, nawala ang lahat sa akin, Rafael. Nawala ang tatay ko, ang kumpanya ko, at ang anak ko. Patawad, Elena. Gagawin ko ang lahat para makabawi. Pagsusumamo ni Rafael. Bago pa makasagot si Elena, isang tunog ng pagkasa ng baril ang narinig nila mula sa likuran. Huli kayo. Isang lalaking nakasuot ng uniforme ng pulis pero may kakaibang tattoo sa leeg ang nakatayo sa itaas nila. Ang dulo ng baril ay nakatutok sa ulo ni Rafael. Sumama kayo ng tahimik o dito na kayo magiging pataba sa sapa. Huwag kang kikilos, attorney. Isang maling galaw. Sasabog ang bungo mo. Malamig ang boses ng lalaking nakauniforme pero ang kanyang mga mata ay walang bakas ng disiplina ng isang tunay na pulis. Nakatutok ang baril sa sentido ni Rafael. Napaluhod si Rafael sa putikan, ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang itinaas sa hangin. Huwag mong saktan si Elena. Gumaralgal ang boses ni Rafael. Wala siyang kinalaman dito. Ibigay mo na sa akin ang lahat. Huwag mo lang siyang idamay. Tiningnan ni Elena ang lalaki. Napansin niya ang tattoo sa leeg nito. Isang alakdan na tila gumagapang patungo sa tenga. Hindi ito pulis. Isa itong hitman. At sa pagkakataong ito, naramdaman ni Elena ang isang pamilyar na amoy mula sa lalaki. Ang matapang at mamahaling pabango na ginagamit ni Bianca. Ang tapang mo naman, attorney. Tawa ng lalaki.
Pero hindi ikaw ang pakay namin. Ang utos sa amin, siguraduhing hindi makakarating ang reyna nyo sa susunod na board meeting. Masyado na siyang maraming alam. Board meeting? Bulong ni Elena. Ang kanyang isipan ay mabilis na nag-calculate. Ang pulong ng board of directors ay sa makalawa na. Doon dapat formal na ia-anunsyo ang pag-trigger ng Montoya Clause. Kung mawawala siya, ang Alcantara Group ay mananatili sa kamay ni Dario at ni Bianca. Sinong nag-utos sa'yo? Hamon ni Elena. Kahit nanginginig ang kanyang tuhod. Si Bianca o ang Crescendo Group? Hindi sumagot ang lalaki. Sa halip, ikinasa niya ang baril. Masyado kang matanong, ma'am. Practical lang tayo. Dead women tell no tales. Ngunit bago pa man niya maikalabit ang gatilyo, isang nakakasilaw na liwanag ang tumama sa kanilang direksyon. Isang SUV ang humaharurot patungo sa kanila. Ang busina ay walang tigil sa pag-ingay. Sa gitna ng pagkagulantang ng hitman, mabilis na kumilos si Rafael. Sinunggaban niya ang binti ng lalaki at itinulak ito ng buong lakas patungo sa sapa. "Takbo, Elena! Sa sasakyan!" Sigaw ni Rafael. Ang SUV ay huminto ng bahagya. Bumukas ang pinto sa passenger side. "Sakay! Ngayon na!" Boses yon ni Marcus. Wala ng oras para mag-isip kung mapagkakatiwalaan ba si Marcus. Sumakay si Elena, kasunod si Rafael na basang-basa ng putik at humihingal. Humaharurot ang SUV palayo sa sapa. Iniwan ng hitman na nagpaputok pa ng ilang beses, ngunit hindi na sila tinamaan. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay kasing bigat ng tingga. Si Marcus ang nagmamaneho, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa kalsada. Si Rafael naman ay nakasandal sa upuan, pilit na pinapakalma ang kanyang hininga. "Bakit mo kami tinulungan, Marcus?" Tanong ni Elena habang inaayos ang kanyang sarili. "Hindi ko kayo tinutulungan para maging bayani, Ma'am Elena." Sagot ni Marcus nang hindi lumingon. "Tinutulungan ko kayo dahil kailangan niyo ako para mapabagsak si Dario. At kailangan ko kayo para malinis ang pangalan ko. Siniraan ako ni Rafael noon dahil nalaman ko ang pakikipag-ugnayan niya sa Crescendo Group." Hinarap ni Elena si Rafael. "Totoo ba, Rafael? Hindi lang si Dario ang kaalyansa mo, pati ang pamilya ni Bianca." Yumuko si Rafael. Ang kanyang muka ay puno ng pagsisisi. "Elena, noong nasa Italia ka, nagigipit na ang Montoya Holdings. Inalok ako ng Crescendo Group ng bailout para hindi tayo tuluyang malugi. Ang kapalit ay ang impormasyon tungkol sa mga galaw mo. Akala ko ay makakatulong yon para manatiling buhay ang kumpanya hanggang sa makauwi ka. Bailout kapalit ng pagbebenta sa akin?" Isang mapait na tawa ang kumawala kay Elena. "Attorney, binenta mo ang kaligtasan ko para sa pera. Alam mo ba na dahil sa mga impormasyong yon alam ni Dario kung kailan ako uuwi? Alam nila kung paano ako susulutin." "Patawad, Elena. Hinarang ko ang ibang transaksyon nila nitong huli nang malaman kong si Bianca ang gagamitin nila laban sa'yo." Pagsusumamo ni Rafael, "Kaya nga nila ako gustong iligpit ngayon. Alam ko na ang kabuuan ng plano nila." "Anong plano?" tanong ni Marcus. "Hindi lang liquidation ang balak nila sa makalawa," paliwanag ni Rafael. "Gagamitin nila ang board meeting para i-declare na mentally unstable si Elena dahil sa pagkamatay ng anak niya. Gagamitin nila ang medical records mo, Elena, para sabihing hindi ka fit na mag-manage ng ng Montoya Holdings. Sa oras na magawa nila yon, ang guardianship ng lahat ng assets mo ay mapupunta kay Dario bilang asawa mo." Naramdaman ni Elena ang paglamig ng kanyang dugo. Gagamitin nila ang pinakamasakit na bahagi ng kanyang buhay, ang pagkawala ng kanyang anak, para tuluyan siyang nakawan. Ang hiya na iniingatan ni Doña Mercedes ay gagamitin nilang sandata para palabasin siyang baliw sa harap ng publiko. "Hindi ko hahayaang mangyari iyon," sabi ni Elena.
Ang kanyang boses ay puno ng puot. Marcus, dalhin mo kami sa isang lugar na hindi nila tayo mahahanap. Kailangan nating mag-prepare. May safe house ako sa loob ng isang lumang bodega sa Binondo, sabi ni Marcus. Doon muna tayo. Nakarating sila sa Binondo ng madaling araw. Ang bodega ay amoy luma at alikabok. Pero may mga computer at monitors sa loob. Ang tila war room ni Marcus. Habang nag-aayos sila ng gamit, lumapit si Rafael kay Elena. Elena, heto. Inabot niya ang isang maliit na digital recorder na nakuha niya mula sa hitman kanina habang nagkakagulo. Nakuha ko ito sa bulsa niya. Baka makatulong. Pinindot ni Elena ang play button. Siguraduhin mong mukhang accident o kaya naman ay robbery gone wrong. Boses iyon ni Bianca. Ayaw ni Mama Mercedes ng masyadong madugo. Pero ang mahalaga, huwag siyang makarating sa meeting. I want that chairmanship and I want it now. Pagkatapos ay may isa pang boses. Isang boses na banyaga. Don't worry, my love. Once she's out of the picture, the Crescendo Group will take over. Dario is just a puppet. You and I will rule the Alcantara Empire. Napabitaw si Elena sa recorder. Sino ang lalaking yun? Hindi yun boses ni Dario. Tiningnan ni Rafael ang screen ng kanyang tablet. Iyan si Mr. Chen, ang head ng Crescendo Group. At Elena, ayon sa mga records na nakuha ni Marcus, si Mr. Chen at Bianca, matagal na silang magkasama bago pa man makilala ni Bianca si Dario. Ibig mong sabihin, simula ni Elena, ang batang dinadala ni Bianca, hindi kay Dario iyon. Pagpapatuloy ni Marcus. Ginagamit lang nila si Dario para makuha ang Alcantara Group at pagkatapos, ilalaglag din nila siya. Isang mapait na ngiti ang sumilip sa mga labi ni Elena. Isang plano ang nabuo sa kanyang isipan. Isang plano na hindi lang magpapabagsak kay Dario, kundi wawasak sa buong alyansa ng mga taong nanakit sa kanya. So niloloko lang din ni Bianca si Dario. Bulong ni Elena. Rafael, Marcus, handa na ba kayo? Sa makalawa, magluluto tayo ng isang granding fiesta para sa kanila. At sisiguraduhin nating lahat sila ay makakakain ng sarili nilang lason. Ngunit sa gitna ng kanilang pagpaplano, isang mahinang kaluskos ang narinig nila mula sa labas ng bodega. Sumilip si Marcos sa CCTV, nanlaki ang kanyang mga mata. Elena, hindi sila nag-iisa. May nag-leak ng location natin. Tiningnan ni Elena si Rafael. Ang abogado ay nakatitig sa kanyang sariling phone. Ang mukha ay blanko. Rafael, sino ang tinetext mo? Mahinang tanong ni Elena. Rafael, sino ang tinetext mo? Ang tanong ni Elena ay kasing talim ng isang utos. Sa loob ng madilim na bodega sa Binondo, ang tanging liwanag ay ang asul na sinag mula sa screen ng cellphone ni Rafael. Dahan-dahang itinaas ni Rafael ang kanyang kamay. Iniharap niya ang screen kay Elena. Ang contact ko sa NBI, Elena. Hinihingi ko ang protective custody para sa iyo bago tayo pumasok sa board meeting. Alam kong hindi na tayo ligtas dito. Ibigay mo sa akin ang phone mo. Utos ni Marcus. Ang kanyang kamay ay nakahawak na sa holster ng kanyang baril. Ibinigay ni Rafael ang phone nang walang pag-aalinlangan. Mabilis na sinuri ni Marcus ang mga message. Ma'am Elena, totoo ang sinasabi niya. Pero huli na tayo. May mga sasakyang nakapaligid na sa kanto. Hindi sila pulis. Dagdag ni Marcus habang nakatingin sa CCTV. It's them. Ang mga tauhan ni Mr. Chen. Elena, kailangan nating dumaan sa basement. May lagusan doon patungo sa estero. Ani Marcus. Habang mabilis silang nag-eempake, tiningnan ni Elena ang kanyang sarili sa isang lumang salamin na nakasandal sa pader. Ang kanyang mukha ay pagod, pero ang kanyang mga mata ay nagniningas. Ito na ang huling pagkakataon na tatakbo siya. Nakalabas sila sa Binondo sa tulong ng mga pasikot-sikot na eskinita na tanging si Marcus lang ang nakakaalam.
Dinala sila ni Marcus sa isang maliit na apartment sa tapat ng isang simbahan sa Quiapo. Maingay, magulo, at amoy kandila. Ang huling lugar kung saan hahanapin ng mga Alcantara ang isang bilyonaryang tulad ni Elena Montoya. Sa loob ng maliit na kwarto, inilatag ni Elena ang kanyang plano. "Rafael, kailangan mo itong i-file ng palihim," sabi ni Elena habang iniaabot ang isang flash drive. "Hindi lang ang Montoya Clause. Gusto kong i-file ang petition for nullity of marriage based on psychological incapacity ni Dario at i-attach mo ang ebidensya ng embezzlement at ang tangkang pagpatay sa akin." "Paano ang board meeting sa Makalawa?" tanong ni Rafael. "Hahayaan nating isipin nila na nanalo sila." Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Elena. "Hahayaan nating i-declare nila akong unstable. Doon sila magiging kampante. Doon sila maglalabas ng lahat ng baho nila." Kinuha ni Elena ang kanyang wedding ring mula sa kanyang bulsa. Tinitigan niya ang makinang na diamante, ang simbolong inakala niyang pag-ibig, pero isa palang gintong posas. Dahan-dahan niyang inilapag ang sing-sing sa ibabaw ng mesa. Dario thinks he's the master of this game, pero hindi niya alam. Si Bianca ang may hawak ng tali niya, at si Mr. Chen ang may hawak ng leeg ni Bianca. "Elena, are you sure about this?" tanong ni Rafael. "It's dangerous. Once you step into that boardroom, you're walking into a lion's den." "Rafael, namatay ang anak ko dahil sa kanila." Malamig na sagot ni Elena. "Ang leon na kinatatakutan nila? Matagal na itong nagising. At sa pagkakataong ito, hindi lang ako kakagat. Lalamunin ko sila ng buo." Dumating ang gabi bago ang board meeting. Ang Makati ay tila isang dagat ng mga ilaw, walang kamalay-malay, sa bagyong parating. Sa loob ng penthouse, si Dario ay nagdiriwang kasama si Doña Mercedes. "Everything is ready, Mama," sabi ni Dario habang humihigop ng scotch. "The doctors have signed the affidavits. Bukas, si Elena ay opisyal ng mawawalan ng boses at ang Alcantara Group ay magiging atin na muli." "Siguraduhin mo lang, Dario," babala ni Doña Mercedes. "Ang babaeng iyon ay anak ni Ricardo Montoya. Hindi iyon susuko ng walang laban. At nasaan si Bianca? Kanina ko pa siya hindi nakikita." "Nasa kwarto, Mama. Masama ang pakiramdam dahil sa pagbubuntis," sagot ni Dario. Ngunit sa loob ng kwarto, si Bianca ay hindi natutulog. Kasalukuyan siyang nakikipag-usap sa isang video call kay Mr. Chen. "Yes, darling. Everything is according to plan," bulong ni Bianca. Ang kanyang boses ay puno ng pagnanasa at kasakiman. Dario is so stupid. Naniniwala siyang sa kanya ang batang ito. "Once the papers are signed tomorrow, I'll transfer the funds to the Crescendo account. We'll leave him with nothing but a mountain of debt." "Good," sagot ni Mr. Chen. "After tomorrow, the Alcantara name will be history. At ikaw, my love, ay magiging reyna ng Crescendo." Kinabukasan, ang labi ng Alcantara Tower ay puno ng mga reporters. Ang board meeting na ito ay naging sentro ng atensyon ng buong business community. Dumating si Dario at Doña Mercedes, nakangiti sa mga kamera, suot ang maskara ng tagumpay. Sumunod si Bianca, nakasuot ng isang maternity dress na kulay puti. Tila isang inosenteng biktima. Pumasok sila sa boardroom. Naupo si Dario sa dulo ng mahabang mesa. "Simulan na natin ang meeting. Secretary, paki-record. Chairperson Elena Montoya is absent due to medical reasons, rendering her unfit to..." Sino ang nagsabing absent ako? Bumukas ang malaking pinto. Pumasok si Elena Montoya. Hindi siya mukhang baliw, hindi siya mukhang kawawa. Nakasuot siya ng isang ruda red na gown. Ang kanyang tindig ay kasing tigas ng marmol. Kasunod niya si Rafael at si Marcus na may dalang mga makakapal na folder. "Elena!" sigaw ni Dario, napatayo sa gulat. "Anong ginagawa mo rito?" "Sabi ng mga doctors..." "Ang mga doctors na binayaran mo, Dario." Putol ni Elena habang dahan-dahang lumalapit sa kanyang pwesto.
O ang mga doctors na ngayon ay kasalukuyang kinakausap ng NBI dahil sa pag-issue ng mga pekeng affidavits? Namutla si Dario. Lumingon siya kay Bianca pero ang babae ay umiwas ng tingin. Maupo ka, Dario, utos ni Elena. Dahil bago mo ako i-declare na mentally unstable, gusto ko munang ipakilala sa inyo ang mga bagong partners ng Alcantara Group. Inihagis ni Elena ang isang envelope sa harap ni Bianca. Bianca, gusto mo bang ikaw ang magbukas nito? O gusto mong tawagan ko si Mr. Chen para sabay-sabay nating panoorin ang gala na inihanda ko para sa inyo? Nanlaki ang mga mata ni Bianca. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang hinahawakan ng envelope. Elena, ano ito? Tanong ni Doña Mercedes, pilit na pinapanatili ang kanyang hiya. Ito, Mama, ay ang katotohanan, sabi ni Elena. Ang katotohanang ang batang dinadala ni Bianca ay hindi apo ng mga Alcantara at ang katotohanang ang Alcantara Group ay wala na sa inyo simula pa kaninang madaling araw. Anong ibig mong sabihin? Gumaralgal ang boses ni Dario. Binili ko ang lahat ng utang nyo, Dario. At bilang kapalit ang mga creditors ay ibinigay sa akin ang lahat ng inyong voting shares. Paliwanag ni Elena. You are no longer the owners. You are just employees. At sa pagkakataong ito, you are all fired. Ngunit bago pa man makasagot si Dario, isang malakas na sigaw ang narinig mula kay Bianca. Dario! Ang tiyan ko! Dario! Napahawak si Bianca sa kanyang tiyan. Ang kanyang mukha ay namimilipit sa sakit. May dugong dahan-dahang dumadaloy sa kanyang puting damit. Napatigil ang lahat. Sa gitna ng boardroom, ang tensyon ay napalitan ng kilabot. Elena, anong ginawa mo? Sigaw ni Dario habang tinatakbo ang kinalalagyan ni Bianca. Tinitigan ni Elena ang dugo sa sahig. Naalala niya ang sarili niyang dugo sa penthouse. Naalala niya ang kanyang anak na nawala. Isang matinding pait ang gumuhit sa kanyang puso, pero wala siyang naramdamang pagsisisi. Hindi ako ang may gawa niyan, Dario, mahinang sabi ni Elena. Tanungin mo si Bianca kung anong gamot ang iniinom niya para lang magmukhang buntis ng mas matagal kaysa sa katotohanan. Tumawag kayo ng ambulansya. Bianca, ang anak ko. Ang boses ni Dario ay nag-echo sa buong boardroom, puno ng desperasyon at takot. Binuhat niya si Bianca na halos mawalan na ng malay. Ang puting damit nito ay namantsahan na ng pulang likido. Ngunit sa halip na tumulong, ang mga board members ay nanatiling nakatitig sa screen kung saan ipinapakita ni Rafael ang mga ebidensya ng malawakang panloloko ng pamilya Alcantara. Hindi kailangan ng ambulansya para sa isang palabas, Dario. Malamig na sabi ni Elena. Rafael, ipakita mo ang laboratory report mula sa St. Jude Medical Center. Isang dokumento ang lumitaw sa projector. Ayon sa records, si Miss Bianca Salvador ay sumailalim sa isang procedure 2 buwan na ang nakakaraan, hindi para sa pagbubuntis, kundi para sa isang hormonal treatment na nagpapamukhang buntis ang isang babae. It was a phantom pregnancy, Dario. Isang scripted na drama para masiguradong pakakasalan mo siya at ibibigay ang lahat ng shares mo. Napatigil si Dario. Tiningnan niya si Bianca na ngayon ay dahan-dahang idinilat ang mga mata. Wala na ang sakit sa mukha nito, tanging takot at huli na sa akto na ekspresyon. Ang dugo sa sahig, amoy chemical, amoy malansang tina. Bianca, totoo ba ito? Tanong ni Dario. Ang kanyang boses ay nanginginig. Niloko mo ako? Ang akala ko magkakaroon na ako ng tagapagmana. Tagapagmana? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Elena habang dahan-dahang lumalapit sa asawa. Dario, sa sobrang kating-kati mong palitan ako, hindi mo napansin na ang pinasok mo sa bahay natin ay isang ahas na mas matakaw pa sa'yo. Ginamit ka lang nila ni Mr. Chen para makuha ang Alcantara Group. You were never the king, Dario. You were just a useful idiot. Elena, anak, pag-usapan natin ito. Singit ni Doña Mercedes, ang kanyang boses
ay wala na ang dating awtoridad. Lumapit siya kay Elena at sinubukang hawakan ang kamay nito. Pamilya pa rin tayo. Isipin mo ang hiya ng mga Alcantara. Huwag nating gawing chimis sa buong Makati ang nangyayaring ito. Marahas na binawi ni Elena ang kanyang kamay. Ang hiya niyo, Mama, ay namatay kasama ng anak ko sa hagdanan ng penthouse na yon. At ang pamilyang sinasabi niyo, iyon ay isang kontrata na tinapos niyo na noong pinagtulungan niyo akong nakawan. Hinarap ni Elena ang board of directors. As the new majority shareholder of Montoya Alcantara Holdings, I'm officially filing a motion for the immediate removal of Dario Alcantara as CEO. At kasama nito, ang pagsasampa ng kasong plunder, estafa, at falsification of public documents laban sa kanya at sa kanyang ina. You can't do this! Sigaw ni Dario, pilit na tumatayo. I built this empire. No, Dario. I rebuilt it while you were busy destroying it. Sagot ni Elena. Guard, escort them out ngayon din. Pumasok ang mga security guards, hindi ang mga dating tauhan ni Dario, kundi ang mga tauhan ni Marcos. Hinawakan nila si Dario at Doña Mercedes sa braso. Ang eksenang ito ay nasaksihan ng mga reporters na kanina pa nakatutok sa salamin na dingding ng boardroom. Ang hiya na kinatatakutan ni Mercedes ay tuluyan ng naging pampublikong tontonin. Habang hinihila sila palabas, tumingin si Bianca kay Elena. Akala mo ba panalo ka na, Elena? Hindi titigil si Mr. Chen. Ang Crescendo Group ay hindi mo kayang tapatan. Hayaan mo siyang sumubok, ngiti ni Elena, isang ngiting walang init. Sabihin mo sa kanya, ang Bantay Ginto ay hindi lang marunong mag-restructure ng kumpanya. Marunong din akong mag-distract ng mga mandarambong. Nang gabi ring iyon, ang Alcantara Tower ay tila nabalot ng bagong enerhiya. Ngunit si Elena ay nanatili sa kanyang bagong opisina, nakatingin sa portrait ng kanyang ama. Justice is served, Papa, bulong niya. Pumasok si Rafael. May dalang isang maliit na box. Elena, nakuha namin ito sa vault ni Dario sa opisina. Mukhang ito ang hinahanap mo. Binuksan ni Elena ang box. Sa loob ay ang orihinal na kasulatan ng Montoya Clause at ang isang maliit na locket na may litrato nilang mag-asawa noong araw ng kanilang kasal. Kinuha ni Elena ang locket, pinagmasdan ang mga mukha nilang puno pa ng pangarap. Pagkatapos, nang walang pag-aalinlangan, itinapon niya ito sa trash bin. Rafael, kumusta ang sitwasyon sa Tagaytay? Naka-freeze na ang lahat ng assets nila doon. Pero may problema, Elena. Seryosong sabi ni Rafael. Si Mr. Chen, nakaalis na siya ng Pilipinas bago pa man natin ma-lock ang borders. At ayon sa intelligence ni Marcos, may naiwan siyang regalo para sa'yo. Ano iyon? Isang huling transaksyon na hindi natin napansin. Isang loan na ginawa ni Dario gamit ang pangalan mo bilang garantor. Weeks ago. At ang nag-lend ng pera ay isang kumpanya sa ilalim ng Crescendo Group. Elena, kung hindi natin mababayaran iyon sa loob ng 48 oras, may karapatan silang kunin ang Montoya Holdings ng legal. Napatayo si Elena. Ang laban ay hindi pa pala tapos. Ang akala niyang huling hakbang ay simula pa lang ng isang mas malaking digmaan. Gaano kalaki ang loan, Rafael? Bago pa makasagot si Rafael, bumukas ang pinto ng opisina. Isang lalaking nakasuot ng mamahaling suit, may hawak na attaché case ang pumasok. Hindi ito si Marcos. 1 bilyong piso, Mrs. Alcantara. Or should I say, Miss Montoya. Ang lalaki ay ngumiti. Isang nangiting katulad ng sa isang lobo. I am Mr. Chen's legal representative at nandito ako para kolektahin ang utang o ang iyong kumpanya. Tumingin si Elena kay Rafael. Nakita niya ang isang kakaibang kislap sa mga mata ng kanyang abogado. Isang kislap na hindi niya mapaliwanag. Isang kislap na parang pagkakanulo. Rafael, bakit ngayon mo lang sinabi sa akin ang tungkol sa loan na ito? Mahinang tanong ni Elena.
1 bilyong piso, Elena. 1 bilyong pirma na nagbenta sa kaluluwa mo sa Crescendo Group nang hindi mo nalalaman. Ang boses ni Atty. Velez, ang kinatawan ni Mr. Chen ay tila isang hatol ng kamatayan. Inilapag niya ang mga dokumento sa mesa. Ang bawat pahina ay may pirma ni Elena. Ang kanyang pirma. Ang kurba ng mga letra, ang diin ng tinta. Perpekto. Masyadong perpekto. Dahan-dahang lumingon si Elena kay Rafael. Ang lalaking ito ang humahawak ng kanyang corporate seal. Siya ang may access sa kanyang digital signature simula noong nasa Italia pa siya. Rafael, sabihin mo sa akin, mahinang sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at kawalan ng pag-asa. Sa loob ng 10 taon na pinagkatiwalaan kita bilang kapatid at kaibigan ng papa ko, ito ba ang naging halaga ng utang na loob mo? Yumuko si Rafael. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa ilalim ng mesa. Elena, hindi ganyan ang hitsura ng lahat. Ginawa ko ang kailangan kong gawin para manatiling buhay ang Montoya Holdings habang wala ka. Ang manatiling buhay? Sigaw ni Elena. Ang kanyang pasensya ay tuluyan ng napigtas. Binigyan mo sila ng shotgun na nakatutok sa ulo ko. 1 bilyon! Wala tayong ganyang halaga ng cash ngayon dahil naka-freeze ang lahat ng assets ni Dario. Practical lang tayo, Miss Montoya. Sabat ni Atty. Velez habang dahan-dahang inililigpit ang kanyang attaché case. You have 48 hours. Sa makalawa, 12:00 ng tanghali, kapag walang pumasok na payment sa Crescendo account, ang Alcantara Tower at ang lahat ng shares ng Montoya Holdings ay opisyal ng pagmamay-ari ni Mr. Chen. Magandang gabi sa inyo. Nang makalabas ang abogado, ang katahimikan sa opisina ay naging nakakasakal. Tumingin si Elena kay Marcus na nakasandal sa pinto. Ang mukha nito ay blanko pero ang mga mata ay alerto. Marcus, ilabas mo siya! Utos ni Elena habang nakaturo kay Rafael. Elena, pakinggan mo ako. Pagsusumamo ni Rafael, ilabas mo siya! Sigaw ni Elena, ang kanyang mga luha ay tuluyan ng bumuhos. Ayaw ko nang makakita ng kahit sinong traidor sa harap ko. Marcus, siguraduhin mong hindi siya makakalapit sa building na ito. Hinawakan ni Marcus ang braso ni Rafael at pilit itong inilabas. Naiwan si Elena sa gitna ng malawak na opisina ng kanyang ama. Nilapitan niya ang lamesang gawa sa mahogany, ang lamesang naging saksi sa dangal ng pamilya Montoya. Ngayon, ang lamesang yon ay tila naging altar ng kanyang sakripisyo. Kinuha ni Elena ang kanyang phone. Gusto niyang tumawag ng tulong. Pero sino? Lahat ng kakilala niya sa Makati ay mga taong tinitingnan lang siya bilang isang investment. Sa mundong ito, kapag amoy dugo ka na, ang mga kaibigan ay nagiging paiting. Kinabukasan, lumabas si Elena ng building ng mag-isa. Naglakad siya patungo sa isang maliit na karinderya sa gilid ng kalsada, ang lugar na binanggit ni Rafael noon. Umupo siya sa isang bakanting silya. Ang kanyang mamahaling suit ay halatang hindi bagay sa lugar na yon. Isang kape nga po, mahinang sabi ni Elena sa tindera. Habang hinihintay ang kape, isang matandang lalaki ang lumapit sa kanya. Nakasuot ito ng kupas na uniforme ng isang utility worker. Ma'am, baka po gusto niyong basahin ito, sabi ng matanda sabay abot ng isang gusot na sobre. May nagpapaabot po sa inyo. Sabi niya, ang gintong posas ay may susi. Kailangan mo lang malaman kung saan ito nakatago. Mabilis na binuksan ni Elena ang sobre. Sa loob ay isang lumang resibo mula sa isang sikat na resort sa Batangas. 10 taon na ang nakakalipas. At sa likod nito, may nakasulat na address sa Binondo. Ang address ng safe house ni Marcus. Biglang nakaramdam ng kaba si Elena. Hindi ba't si Marcus ang nagdala sa kanya doon? Bakit may nagpapaabot ng mensahe gamit ang address na yon? Bumalik siya sa kanyang sasakyan at mabilis na nagmaneho patungong Binondo. Hindi siya tumawag ng security.
Ang strategist na nasa loob niya ay nagsasabing kailangan niyang gawin ito ng mag-isa. Pagdating niya sa bodega, madilim at amoy, alikabok pa rin ang paligid. Pero sa pagkakataong ito, bukas ang secret door sa basement. Pumasok si Elena, ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Sa gitna ng kwarto, sa ilalim ng isang nag-iisang bumbilya, nakita niya si Rafael. Nakatali ito sa isang silya. Ang mukha ay puno ng pasa at dugo. Sa harap niya ay nakatayo si Marcus, ang lalaking inakala ni Elena na kanyang tagapagligtas. "Welcome back, Ma'am Elena." Ngiti ni Marcus habang nilalaro ang isang balisong sa kanyang kamay. "Akala ko ay bukas pa ang dating mo. Masyado ka talagang mabilis para sa sarili mong ikabubuti." "Marcus, anong ibig sabihin nito?" tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay halos mawala. "Ang ibig sabihin nito, Elena, ay hindi si Rafael ang nag-leak ng impormasyon." Tawa ni Marcus. "Siya ang humarang sa loan na iyon noong nasa Italia ka. Kaya ko siya pinalabas na traidor para ikaw mismo ang magtaboy sa kanya. Dahil hanggat nasa tabi mo ang abogadong ito, hindi ko makukuha ang pirma mo para sa Crescendo." Ikaw ang tao ni Mr. Chen," bulong ni Elena. "Hindi ako tao ni Mr. Chen, Elena. Ako ang kapatid ni Bianca." Pagbubunyag ni Marcus. "Ang pamilya namin ang totoong may-ari ng Crescendo. Ginamit lang namin si Dario para pasukin ang kumpanya nyo. At ngayon, ikaw na lang ang nakaharang." Inilabas ni Marcus ang isang dokumento. "Sign this, Elena. Transfer the Montoya shares to Crescendo and I might let Rafael live." Practical lang, di ba? Isang pirma kapalit ng buhay ng kaisa-isang tao na totoong nagmamahal sa'yo. Tumingin si Elena kay Rafael. Sa gitna ng dugo at sakit, pilit na umiling si Rafael. "Huwag, Elena. Huwag kang pipirma." Humarap si Elena kay Marcus. Isang matinding lamig ang bumalot sa kanyang pagkatao. Ang lahat ng sakit, ang pagkawala ng kanyang anak, ang pagtataksil ni Dario, lahat ay nagtipon-tipon para sa sandaling ito. "Gusto mo ng pirma ko, Marcus?" sabi ni Elena, habang dahan-dahang kinukuha ang ballpen sa loob ng kanyang bag. "Ibibigay ko sa iyo ang pirma na hinding-hindi mo malilimutan." Dahan-dahang lumapit si Elena sa mesa, pero bago pa man dumampi ang ballpen sa papel, isang tunog ng sirena ng pulis ang narinig mula sa labas. At kasunod nito, ang tunog ng pagkasa ng baril mula sa mismong likuran ni Marcus. "Huwag kang gagalaw, Marcus. Huli na ang lahat." Bumukas ang pinto sa anino. Isang babae ang lumabas, si Doña Mercedes. Ang matanda ay nakatayo ng tuwid, hawak ang isang revolver. Ang kanyang mga mata ay nagnininga sa galit na hindi para kay Elena, kundi para sa taong sumira sa pangalan ng Alcantara. "Ang hiya ng pamilya ko ay hindi ko hahayaang tapakan ng isang hamak na security guard," malamig na sabi ni Doña Mercedes. Nabitawan ni Marcus ang balisong. Ang kislap ng takot sa kanyang mga mata ay hindi maikakaila habang nakatutok ang dulo ng revolver ni Doña Mercedes sa kanyang dibdib. Sa gitna ng madilim na bodega, ang matandang babaeng inakala ng lahat na mahina, nainuang, ay nakatayo ng parang isang estatwa ng hustisya, marahas at walang takot. "Mama, anong ginagawa niyo rito?" Gumaralgal ang boses ni Elena. "Sinasalba ang tanging bagay na natitira sa akin, Elena." Sagot ni Mercedes nang hindi inaalis ang tingin kay Marcus. "Ang dangal ng pangalang Alcantara. Hindi ko hahayaang ang isang hamak na security guard at ang kanyang makitid na kapatid ang kumuha ng imperyong binuo ng asawa ko." "Dangal?" tawa ni Marcus, pilit na nagtatapang-tapangan. "Matanda, ang anak mo ang sumira sa dangal nyo. Si Dario, ang nagbukas ng pinto para sa amin. At ako ang magsasara nito." Malamig na tugon ni Mercedes. "Akala nyo ba ay hindi ko alam? Noong araw na dinala mo si Bianca sa bahay, alam kong may mali. Masyadong cheap ang taste ng anak ko
para makahanap ng isang babaeng marunong mag-manipulate ng offshore accounts. I investigated you, Marcus, at bago pa man dumating ang mga pulis, nakuha ko na ang kopya ng inyong tunay na birth certificates mula sa Singapore. Biglang bumukas ang mga pinto ng bodega. Ang nakakasilaw na liwanag ng mga flashlight ng NBI ang pumuno sa silid. NBI, huwag kayong gagalaw. Mabilis na sinunggaban ng mga agent si Marcus. Wala na siyang kawala. Habang pinapantayan ang kanyang mga kamay ng posas, tumingin siya kay Elena nang may matinding puot. Hindi pa tapos ito, Elena. Ang utang na 1 bilyon. Legal iyon. Mawawala pa rin sa'yo ang lahat. Mamanim. Dali-daling nilapitan ni Elena si Rafael. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit na tinatanggal ang mga lubid na nakagapos sa abogado. Rafael, patawarin mo ako. Hikbi ni Elena. Patawad dahil pinagtabuyan kita. Patawad dahil naniwala ako sa kanya. Umubo si Rafael. May bahid ng dugo sa kanyang mga labi. Pero pilit siyang ngumiti. Huwag kang humingi ng tawad, Elena. Inaasahan ko na yon. Ang mahalaga, ligtas ka. Ang mahalaga, alam mo na ang katotohanan. Tinulungan ni Marcus, ang NBI agent, at ni Elena na makatayo si Rafael. Sa labas ng bodega, sinalubong sila ng malamig na hangin ng Binondo. Doon, nakatayo si Doña Mercedes sa tabi ng kanyang sasakyan. Ibinibigay ang revolver sa isang opisyal. Elena, tawag ng matanda. Lumapit si Elena. Bit-bit ang bigat ng lahat ng nangyari. Bakit niyo ito ginawa, Mama? Pagkatapos ng lahat ng pananakit niyo sa akin, bakit niyo ako tinulungan? Tumingin si Mercedes sa malayo, sa mga naglalakihang gusali ng Makati. Hindi ko ito ginawa para sa'yo. Ginawa ko ito dahil si Dario. Si Dario ay isang mahinang tao. Pinagpalit niya ang asawa niya para sa isang ilusyon. At bilang isang Alcantara, hindi ko matatanggap na ang kumpanya namin ay mapupunta sa isang sindikato. Inabot ni Mercedes ang isang maliit na folder kay Elena. Iyan ang pruweba na ang 1 bilyong loan ay pinirmahan ni Marcus gamit ang isang forged digital signature habang ikaw ay nasa ospital. Ang IP address na ginamit ay nanggaling sa computer ni Marcus, hindi sa'yo. Iyan ang susi para mapawalang bisa ang utang sa Crescendo. Napatulala si Elena. Ang gintong posas ay tuluyan ng bumukas. Ngayon, dagdag ni Mercedes, ang boses ay muling naging malamig. Umalis ka na. Huwag mo nang hintayin na magbago ang isip ko. Ang annulment niyo ni Dario, pirpirmahan ko na ang mga kailangang papeles bilang witness sa kanyang psychological incapacity. Tapusin na natin ang lahat ng ito. 48 oras ang nakalipas sa loob ng boardroom ng Montoya Alcantara Holdings. Ang kinatawan ng Crescendo Group ay naghihintay ng may mapanuyang ngiti. Kasama niya si Bianca na nakalabas sa kulungan dahil sa piyansa. Suot ang kanyang pinakamahal na alahas. 12:00 na. Miss Montoya, wika ni Attorney Velez. Nasaan ang 1 bilyon? O dapat ko na bang simulan ang pag-evict sa'yo sa building na ito? Ngumiti si Elena. Inilapag niya ang laptop sa mesa at i-open ang isang live stream mula sa NBI headquarters. Doon, makikita si Marcus na kasalukuyang nagbibigay ng salaysay tungkol sa forging ng loan documents. Hindi ko kailangang magbayad ng 1 bilyon, Attorney Velez. Sabi ni Elena, ang boses ay puno ng awtoridad. Dahil ang utang na yon ay hindi nag-e-exist sa mata ng batas. Ang inyong loan ay isang tangkang pagnanakaw at ayon sa NBI, ang Crescendo Group ay kasalukuyan ng iniimbestigahan para sa money laundering. Namutla si Bianca. Hindi maari ito. Dario, do something! Dario is not here, Bianca. Putol ni Elena. Nasa ospital siya, sa psychiatric ward, matapos siyang i-turn over ng sarili niyang ina. At ikaw? Lumapit si Elena kay Bianca. Dahan-dahan niyang kinuha ang kwintas na suot ni Bianca.
ang pamana ng kanyang ina. Hinila niya ito nang may puwersa hanggang sa maputol ang lock. Ang hiram na kinang ay laging naglalaho, Bianca. Guards, dalhin sila sa labas. At siguraduhin niyo na ang bawat kamera sa Makati ay nakatutok sa paglabas nila. I want the world to see the face of a failure. Habang hinihila si Bianca at ang kanyang abogado palabas, naramdaman ni Elena ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Ang bawat hakbang nila palayo ay tila ba nagtatanggal ng tinik sa kanyang puso. Pumasok si Rafael sa boardroom. May benda pa rin sa mukha pero maayos na ang suot. Elena, it's over. We won. Tumingin si Elena sa labas ng bintana. Ang ulan ay tumitilan na at ang bahaghari ay dahan-dahang sumisilip sa gitna ng mga ulap. Hindi pa, Rafael, sabi ni Elena. Ngayon pa lang magsisimula ang tunay na buhay. Ang buhay na walang alkantara, walang takot, at walang anino ng nakaraan. Ngunit sa gitna ng kanilang pagdiriwang, isang tawag ang natanggap ni Rafael. Pagkababa niya ng phone, ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka. Elena, si Doña Mercedes. Natagpuan siya sa kanyang kwarto sa rest house. Iniwan niya ang lahat ng kanyang personal na shares sa iyo at isang sulat na naka-address sa iyong anak. Napatigil si Elena. Isang huling twist na hindi niya inaasahan. Bakit iniwan ni Mercedes ang lahat sa kanya? At anong anak ang tinutukoy nito? Hawak ni Elena ang puting sobre habang nakatayo sa balkonahe ng penthouse. Ang hangin ng Makati ay hindi na kasing bigat ng dati. Sa loob ng sobre ay ang huling habilin ni Doña Mercedes, ang babaeng naging malupit na biyenan. Pero sa huli ay naging susi ng kanyang kaligtasan. Dahan-dahan niyang binuksan ang sulat. Elena, sa oras na mabasa mo ito, marahil ay tinapos ko na ang aking tungkulin sa mundong ito. Huwag kang magmaliw. Hindi ito dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa pagod. Nakita ko sa iyo ang sarili ko noong kabataan ko. Matapang, matalino, at tapat. Ang pagkakamali ko ay ang pagkonsinti sa kahinaan ng aking anak. Alam ko ang tungkol sa iyong pagdadalang tao bago ka pa man itulak ni Dario. At ang hiya na nararamdaman ko sa pagkamatay ng aking apo ang siyang nagpuyos sa akin na tapusin ang laro ni na Marcos. Ang lahat ng shares ko ay sa iyo na. Gamitin mo ito para sa mga batang hindi nabigyan ng pagkakataong mabuhay sa mundong ito. Patawarin mo ang isang matandang naging bilanggo ng sarili niyang apelyido. Nabitawan ni Elena ang sulat. Isang butil ng luha ang pumatak. Hindi para kay Mercedes, kundi para sa sarili niyang anak na naging biktima ng kasakiman. Ang gintong posas ay tuluyan ng natunaw. Iniwan siyang malaya, pero may dalang aral na hinding-hindi mabubura. Isang linggo matapos ang libing ni Doña Mercedes, pumunta si Elena sa isang pasilidad sa labas ng Maynila, isang psychiatric ward na napapaligiran ng mataas na pader. Sa loob ng isang silid na may rehas, nakita niya si Dario. Wala na ang mamahaling suit, wala na ang maayos na buhok. Nakaupo ito sa sahig, nakatingin sa kawalan, habang paulit-ulit na binubulong ang pangalan ni Bianca at ang tungkol sa isang sanggol na hindi kailanman nag-exist. Dario, tawag ni Elena. Lumingon si Dario. Ang kanyang mga mata ay blanko, parang isang basyong walang laman. Elena, nasaan si Bianca? Nasaan ang anak ko? Sabi niya, lalaki raw, isang alkantara. Wala na ang lahat, Dario. Mahinang sabi ni Elena. Wala na si Bianca. Nasa kulungan siya sa Singapore. At ang kumpanya niyo? Montoya Group na ang pangalan niyan ngayon. Tinanggal ko na ang bawat bakas ng pangalan niyo sa gusaling iyon. Hindi sumagot si Dario. Muli siyang humarap sa pader at nagsimulang kumanta ng isang nursery rhyme. Tinalikuran siya ni Elena. Wala na siyang nararamdamang galit. Wala na ring puot. Ang tanging nararamdaman niya ay ang isang malalim na katahimikan. Ang paghihiganti ay matamis sa simula, pero ang kapatawaran sa sarili ang tunay na nagpapalaya.
Paglabas ni Elena ng pasilidad, naghihintay si Rafael sa tabi ng sasakyan. Wala na ang mga benda sa mukha nito at sa unang pagkakataon, nakita ni Elena ang isang tunay na ngiti sa mga labi ng abogado. Ready na ang lahat para sa opening bukas, Elena? Balita ni Rafael. Ang dating Alcantara Mansion sa Tagaytay? Tapos na ang renovation. Bukas, opisyal na itong tatawaging Montoya Haven, isang center para sa mga kababaihang biktima ng domestic at financial abuse. Salamat, Rafael. Hindi ko ito magagawa kung wala ka. Tapat na sabi ni Elena. Gaya ng sabi ko noon, Elena, hinding-hindi kita iiwan. Sagot ni Rafael. Pero sa pagkakataong ito, hindi lang bilang abogado mo. Gusto kong makasama ka sa pagbuo ng bagong kwento. Isang kwentong wala nang kinalaman sa kontrata o negosyo. Tiningnan ni Elena ang abot tanaw. Ang sikat ng araw ay napakaliwanag. Tila ba binabasbasan ang bagong kabanata ng kanyang buhay. Inabot niya ang kamay ni Rafael at mahigpit itong hinawakan. Hindi bilang isang taong kailangang isalba, kundi bilang isang taong handa ng magmahal muli sa paraang tama at tapat. Epilogue. Ang tunay na kayamanan. Isang taon ang mabilis na lumipas. Sa gitna ng isang malawak na hardin sa Montoya Haven, isang grupo ng mga kababaihan ang masayang nagtatanim ng mga bulaklak. Sa gitna nila ay si Elena. Suot ang isang simpleng puting damit, malayo sa imahe ng matapang na corporate raider ng Makati. Ma'am Elena, may bisita po kayo. Tawag ng isang staff, isang batang babae, marahil ay 5 taong gulang, ang tumatakbo patungo sa kanya. Ito ay si Hope, ang unang batang kinupkop ng center. Binuhat ni Elena ang bata at hinalikan sa noo. Tingnan mo, Hope, ang mga bulaklak na ito ay parang tayo. Turo ni Elena sa mga rosas. Kailangan munang mamatay ang lumang talulot para sumibol ang mas magandang bulaklak. Lumapit si Rafael at inabutan si Elena ng isang basong malamig na juice. Mukhang masaya ang reyna ng Montoya Haven ngayon. Masaya na ako, Rafael, ngiti ni Elena. Dahil sa wakas, nahanap ko na ang tunay na kayamanan. Hindi ito nasa stock market, wala sa vault, at lalong hindi na sa ginto. Ang tunay na kayamanan ay ang pagkakataong bumangon muli mula sa sarili mong pagkawasak. Tumingin si Elena sa langit. Sa kaitaasan, isang agila ang malayang lumilipad sa gitna ng asul na kalawakan. Malayo sa rehas, malayo sa posas, at malayo sa anino ng nakaraan. Ang gintong posas ay wala na. Ang natitira na lamang ay ang malayang puso ni Elena Montoya. Isang pusong sugatan man noon ay mas naging matatag at mapagmahal ngayon. Sa wakas, ang bawat sugat ni Elena ay naging peklat na lamang ng kanyang tagumpay at ang bawat luhang pumatak ay nagsilbing ulan na nagbigay buhay sa isang bagong simula na puno ng pag-asa. Maraming salamat po sa inyong pagpapatuloy at pakikinig hanggang sa huling sandali ng ating paglalakbay. Habang binubuo ko ang bawat kabanata ng buhay ni Elena, lalo na sa mga sandaling nawalan siya ng lahat at tila wala ng liwanag na matatanaw, nadama ko rin ang bigat sa aking dibdib. Tila ba kasama ko siyang lumaban at bumangon sa gitna ng kawalang katiyakan. Ang kwentong ito ay hango sa mga totoong karanasan ng mga kababaihang aking nakilala, mga pusong kahit paulit-ulit na dinurog ng tadhana ay pinipili pa ring maging buo para sa kanilang sarili. Nais kong ipaalala sa inyo na ang pag-asa ay parang isang maliit na binhi sa ilalim ng semento. Gaano man ito kadiin, hahanap at hahanap ito ng paraan upang sumibol patungo sa liwanag ng araw. Sana ay naging inspirasyon sa inyo ang katapangan ni Elena na palayain ang kanyang sarili mula sa mga gintong posas ng nakaraan. Ngunit bago tayo tuluyang magpaalam, nais ko kayong tanungin. Sa inyong palagay, sapat na ba ang naging kapatawaran ni Elena para sa mga taong sumira sa kanya? At si Doña Mercedes, para sa inyo,
Isa ba siyang bayani o isa lamang biktima ng kanyang sariling prinsipyo? Hihintayin ko po ang inyong mga tapat na saloobin sa comment section sa ibaba. Kung ang kwentong ito ay humaplos sa inyong mga puso, huwag po sanang kalimutang i-like, i-share ang video na ito at mag-subscribe para sa marami pang kwentong magbibigay kulay sa inyong hapon. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na panibagong paglalakbay dito sa Pusong Sugatan Stories. Ako ang inyong lingkod, si Clara, na laging nagpapaalala na sa bawat dulo ng gabi ay may naghihintay na bagong umaga. Ang Gintong Posas. Ang kwentong ito ay pagmamay-ari ng Pusong Sugatan Stories sa panulat at pagkukwento ni Clara.